Maring, alam mo ba, may mga balita na sa kabilang baryo natin patungkol sa mga aswang? May mga kwento ngang kumakalat na merong gumagalang aswang eh. Baka naman kung may pakay sila rito. Panigurado na may mga gusto silang biktimahin. Ang balita ko kasi, may mga buntis sa kabilang baryo natin. Oo nga eh. Saka may mga matatanda pang merong sakit nun. Siguro sila ang pakay ng mga nilalang na yon. Ano kaya kung ako ang nagdadalang tao? Poprotektahan mo pa ba ako laban sa mga aswang na yon? Abay oo naman. Hindi ko kayo pababayaan. Pasensya ka na ha. Kahit kasi anong subok natin hindi talaga kita mabigyan ng anak. Ewan ko ba kung ano ang problema? Parang pinagkakaitan tayo ng Diyos ng anak eh. Kaya hanggang sa tumanda na lang tayo, ganito. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sigurado naman na merong rason kung bakit hindi niya tayo binibigyan ng supli. Sa ngayon, ito na muna natin ang atensyon natin sa ating dalawa. Sa bagay, siguro naman darating ang araw na magkakaroon din tayo ng anak. Siguro nga'y iniisip ng Diyos na hindi pa talaga tayo handa. Mga kwento ni Kabano. Manood ka na. Balang araw sa inyo, Kabanong. Itago niyo na lang po ko sa pangarang Dolpo. Ang asawa ko naman, tawagin na lang po ninyong Maring. Simula nung bagong kasal pa lang kami, hanggang umabot na ng 2 dekada ang pagsasama namin, hindi pa rin kami biniyayaan ng anak. Gusto namin magtampo sa Diyos dahil sa nangyayari sa amin. Ngunit naisip namin na may malalim na dahilan ng langit. Kaya hindi niya kami binibigyan ng anak. Minabuti na lang namin ito ng pansin namin sa pagsasaka dahil nagpasya kaming iwan ng negosyo at bahay namin sa bayan. Muli, Kabanong, ako po si Dolpo at ito ang aking kwento. Sa mga susunod na araw matatapos na rin nating linisan ng sakhang ito. Makakapagtanim na rin tayo. Oo nga eh. Kapag nagkataon na marami ang aanihin natin, pwede ulit tayong magnegosyo. Mukhang mas mahirap ang gawain natin ito eh. Naiisip ko nga rin yan. Baka nga yan din ang rason kung bakit hirap tayo magkaanak eh. Pasensya ka na at binilit kitang sumama sa akin dito. Ang naisip ko kasi dati, mas magiging matiwasay ang buhay natin dito. Wala ka naman dapat na ihingi ng tawad sa akin. Kusang loob naman akong sumama sa iyo rito. Alam mo naman na mahal kita, Dolpo. Hindi naman ako nagsisisi na sumama sa iyo. At masaya ako sa kung anumang buhay ang meron tayo ngayon. Sigurado ka? Hayaan mo. Darating din ang araw na babalik tayo sa bayan. Magsisimula tayo ng buhay natin doon. At sana, kahit medyo alanganin na ang edad natin magkaroon pa rin tayo ng supling. Sana nga, Dolpo. Hindi na ako makapaghintay na merong kakargahin at tatawaging anak. Ako rin naman. Alam mo ba na gabi-gabi akong nagdarasal na sana magkaroon na tayo ng anak. Malaki rin ang tiwala ko sa Diyos na hindi niya tayo bibiguin. Ay nako, mas mabuti pa siguro na umuwi na tayo. Magluluto pa ako ng magiging ulam natin eh. Isa pa, medyo pagod na rin ako. Umuwi nga kami ni Maring noon. Nagluto siya ng pagkain namin para sa hapunan. Habang nagluluto siya, naging abala rin ako sa paggawa ng kuna para sa magiging anak namin kung sakali. Naisip kong gumawa na lang noon para kapag magkakaanak na kami, nakahanda na yon at hindi na ako gagawa pa. Nung maluto na ang hapunan, nagpasya na kaming kumain. Habang naghapunan, hindi namin maiwasang pag-usapan ng sanay pangarap namin ng buhay. Kapag nagkaroon tayo ng anak, poprotektahan ko siya sa lahat ng panganib. Siguro nga, kahit sa mga langaw at lamok hindi ko siya papadapuan. Ako rin. Titiyakin ko na busog siya palagi. Hindi na ako papayag na magagalusan siya kahit na daplis lang. Sa ngayon, hanggang pangarap na lamang muna tayo.
Siguro, kung hindi man tayo bibayayaan ng sarili nating anak, darating din ng pagkakataon na ang langit na mismo ang gagawa ng paraan para magkaroon tayo niyan. Tama ka, Dolpo. Malay natin, makapulot pala tayo ng isang sanggol at wala pala siyang magulang. Oo nga eh. Marami naman ang paraan para magkaroon tayo ng anak. Hindi ba? Isa pa, hindi naman lahat ng pagiging anak at magulang nakabase sa dugo. Tama ka, Dolpo. Hay nako, sige na nga lang. Bilisan natin ang pagkain para matapos kaagad tayo. Hugasan ko na rin kaagad ang pinagkainan natin para makapagpahinga na tayo. O siya, sige. Mabuti pa nga. Pagod din naman na kasi ako eh. Pagkatapos namin kumain, niligpit at tinugasan ni Maring ang pinagkainan namin. Hindi na rin kami nag-aksaya pa ng oras at pinili na lang namin ang magpahinga. Kalaunan, pareho kaming nakaidlip. Nasa kalagitnaan na kami ng pagtulog nang bigla kong magising dahil sa mga kakaibang ingay sa paligid. Hindi ko na sana papansinin ang lahat ng yon, ngunit may narinig akong malakas na pagsigaw mula sa malayo. Nakuryoso ko ron, kaya napabangon ako para sana alamin kung ano yon. Subalit, saktong pagkabangon ko, nagising si Maring. Ah, saan ka pupunta? Bigla ka na lang napabangon na. May narinig kasi akong sigaw sa hindi kalayuan eh. Kung hindi ako nagkakamali, parang nanggaling yon sa talahiban. Kung hindi man, baka nagmula yon sa gubat. Ayan o, pakinggan mo. Oo nga ano, may sumisigaw at humihingi ng tulong. Mas mabuti nga siguro kung tulungan natin siya. Kabilugan ng buwan ngayon eh, at malamang aktibo na naman ang mga aswang. Kaya nga eh. Sige na, sandali lang at kukuha lang ako ng itak. Baka marami ang mga aswang na yan at madihado tayo. Eh sige na, bilisan mo na't nang makalis na tayo. Hindi naman nila tayo madaling matatalo eh. Akong bahala sa kanila. Sige, Dolpo. Sandali lang at babalik din kagad ako. Nang makabalik na si Maring, sabay kaming bumaba sa bahay. Nang nasa labas na kami, nakiramdam kami sa paligid. Wala na kaming narinig na pagsigaw, ngunit pareho kaming kinutuban ng hindi maganda. Naisip namin na puntahan na lang ang parte kung saan namin naririnig ang nasabing sigaw. Dahil maliwanag ang buwan, hindi kami nahirapan sa pagbaybay ng daan namin. Boses ng binata ang narinig kong sumisigaw kanina eh. Baka dayo lang siya rin sa baryo natin. Eh siguro nga. Pero sino naman kaya ang mangangahas na lumabas ng ganitong oras ng gabi? Ilang oras na lang eh hating gabi na. Napakadelikado ngayon, lalo pat kabilugan ng buwan. Kaya nga eh. Halabilisan ba natin at puntahan natin ang bahaging yon? Mukhang sa talahiban kanina nanggaling yung ingay eh. Kaya nga, tamang-tama naman kasi ang lugar na yan kasi hindi madaling mapansin ng mga tao. Isa pa, wala rin dumaraan sa parting yan. Tara na, alamin na muna natin kung talagang nandyan nga ang binata. Sige, Dolpo. Baka mailigtas pa natin siya kung sakali man na binibiktima nga siya ng mga aswang. Maganda ka na lang para sa kung ano man posible mangyari. Baka bigla tayong lundagan ng mga aswang eh. Masukal pa naman ang paligid natin dahil sa mga talahit. Nang makarating na kami sa talahiban, maingat kaming naglakad doon. Iginala na rin namin ni Maring ang paningin namin sa paligid at hinanap ang binata. Walang ano-ano, may narinig kaming malakas na pag-iyak ng sanggol. Inalam namin kung saan nanggagaling yon. At napagtanto namin na nagmumula yon sa loob ng gubat. Labis kaming nag-alala ron ni Maring, kaya kahit hindi kami sigurado sa gagawin namin, minabuti pa rin naming tumakbo papasok sa kasukalan. Bago pa man kami makapasok doon, may narinig kaming ungol ng isang binata at impit na pagsigaw. Dolpo, bakit may iyak ng sagol tayong naririnig at may sigaw rin ng binata? Hindi kaya magkasama silang dalawa? Eh wala rin akong ideya riyan. Pero mas mabuti siguro kung unahin na nating iligtas ang sanggol.
Hanapin na muna natin siya at baka nanganganib din siya. Sige, Dolpo. Kung tutusin kaya naman protektahan ng binata ang sarili niya sa panganib. Unahin na muna natin yung sanggol. Doon sa bandang gitna ng gubat, parang doon nanggagaling ang igay. Sigurado na naroroon yung sanggol na yon. Tara na, bilisan natin. Baka mahuli pa tayo at pati ang sanggol bibiktimahin din ng mga aswang. Huwag tayo magmadali. Magdahan-dahan tayo habang nakikiramdam sa paligid. Iba ang paninindig ng balahibo ko. Parang may ibang nilalang na narito sa gubat. Siyempre, gubat ito. Tahanan ito nang hindi natin nakikitang nilalang. Hindi. Iba ang pakiramdam ko. Parang may mga matang nakamasid sa atin at anumang oras may mga nilalang na nakahandang umatake sa atin. Hugutin mo na lang at hawakan ang itak mo. Kailangang nakahanda tayo sa kung anumang posibleng mangyari. Saktong pagkatapos kong magwika, mas lumakas pa ang iyak ng sanggol na naririnig namin. Dahil doon, nagmadali kami sa paglalakad hanggang sa maaninag na namin ang isang sanggol na nakaiga sa lilim ng isang puno. Napansin kong may suot na kwintasyon na sa pakiwari ko'y isang pangontra. Akmang lalapitan na sana namin yon, subalit nakarinig kami ng pag-angil. Napahinto kaming mag-asawa. Sinipat ko ang paligid at nakita ko ang tatlong naglalakihang aso na nakatayo sa tabi ng puno. Nagbabaga ang mga mata nila at naglalaway habang nakatitig sa sanggol. Dolpo, hindi lang basta aso mga yan. Mga aswang sila. Tama ka, Maring. Aswang ang mga yan. Baka gusto nilang kunin yung sanggol para gawing pagkain. Hindi tayo papayag doon, Dolpo. Kailangan pigilan natin sila. Kaya nga, marami ang katulad natin na humihingi ng anak sa itaas, pero sila, basta na lang sila papatay ng sanggol. Iligtas natin ang sanggol na yan mula sa mga halimaw na yan. Dapat lang, hindi natin hahayaang maging biktima lang ng mga aswang na yan, ang inosenteng sanggol. Haharapin ko ang mga aswang na yan, Maring. Habang nakikipaglaban ako sa kanila, kunin mo yung sanggol, ha? Sige, mag-iingat ka, Dolpo. Hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin Oo na, ako nang bahala. Sila ang hindi nakakalam kung ano ang kaya kong gawin. Nang mapansin ng mga aswang na may masama kaming binabalak sa kanila, napaangil silang tatlo. Agad ko namang sinabihan si Maring na gawin na ang plano namin. Sa isang pagkisap ng mga mata ko, inatake ako ng isang aswang. Nilabanan ko ang nilalang hanggang sa napatay ko yon. Nagalit naman ang dalawang nilalang na natira. Kaya sabay silang sumugod sa akin. Mas naging alerto ko sa mga galaw nila hanggang sa nagawa ko ring tagain sa leeg ang isa pang aswang. Lalapitan ko na rin sana ang natitirang nilalang, ngunit bigla siyang tumakbo palayo. Mga walang yang aswang na yon, napakaduwag pala. Iniwan niya ang dalawa niyang kasama rito. Hayaan mo na. Patay na rin naman yung dalawang yan Hindi na sila makakapanlaban pa. Ligtas na rin ang sanggol na yan. Sino kaya yung nag-iwan sa kanya dito? Kawawa naman siya, Wala nga rin akong ideya Tama ka. Kawawang sanggol na ito. Hindi bale. Magmula ngayon, tayo na ang magsisilbing magulang niya. Hindi natin siya pababayaan. O sige, Maring. Wala rin naman tayong anak Siguro nga iyan na ang paraan ng Diyos para magkaroon tayo ng supling. Magmula ngayon, ituturing na natin siyang totoong anak. Siguro nga, Dolpo. Ipinadala siya ng Diyos para mapunan ang kakulangan natin bilang mag-asawa. Magmula ngayon tatawagin natin siyang Jacob. Teka, sino naman kaya ang nag-iwan sa kanya rito? Hindi kaya ang binatang narinig nating sumisigaw kanina? Ewan ko ba? Kung siya man bakit kaya niya iniwan ang sanggol na ito? Napaka-imposible naman niya. Ang sarap niyang sapakin Munti ka nang mabiktima ng mga aswang ang sanggol na ito. Kaya nga, mabuti na lang talaga at nakita kagad natin ang sanggol na ito. Kung hindi, Diyos ko, baka nilapa na ito ng mga aswang na yon. Tara na. Umuwi na muna tayo, Maring. Nakatakas ang isang aswang at malamang magsusumbong yon sa iba pa niyang mga kasamahan.
Baka balikan nila tayo rito. Diyos ko, oo nga. Baka malagay pa tayo sa alanganin. Iwan na lang natin ang mga patay na aswang dito. Bahala na sila riyan. Sige, tayo na Maring. Habang palabas kami sa gubat, naging panay ang paglinga ko sa paligid. Hindi na rin naalis sa isipan ko ang boses ng binatang narinig namin. Nang malapit na kami sa talahiban, sinipat ko ang buong paligid. Naisip ko na baka naroon ang binatang sumisigaw para humingi ng tulong. Ngunit wala akong nakitang kahit na anong bakas. Hindi ba dito natin narinig yung ingay na yon? Klaro naman sa pandinig natin yung binatang sumisigaw kanina, di ba? Kaya nga, pero ang nakapagtataka lang, bakit parang wala man lang kahit na anong bakas na may kung ano nangyari dito? Sige na. Pabayaan na muna natin yan at umuwi na lang tayo. Baka may iba pang aswang na pumunta rito at atakihin tayo. Oo nga, tara na. Kailangan mailigtas natin ang sanggol na ito at mailayo sa mga nilalang na yon. Ay nako, napaka-demonyo nila. Tayo na. Dumiretso na tayo sa bahay. Huwag mo nang isipin kung sino ang mga magulang ng sanggol na ito at kung sino ang nagdala sa kanya sa loob ng gubat na ito. Nagmamadali kaming umuwi ni Maring sa bahay. Sa kabutihang palad, maimbing nang natutulog ang sanggol. Kaya kampante kami na wala ng panganib na nakaamba sa amin. Kalapat pa lang ng likod ng asawa ko sa banig, agad siyang nakaidlip. Nahiga na lang ako sa tabi ni Maring at ilang sandali lang, tuluyan din akong nakatulog. Naging karaniwan naman ang mga sumunod na araw. Magmula noon, inalagaan namin at itinuring na tunay na anak namin ang sanggol. Isang gabi, Alam mo ba, Maring? Ilang gabi na akong may napapansin sa labas ng bahay natin eh. Ano ba napapansin mo sa labas? Gabi na, saka wala ng taong gumagala. Takot naman sa mga aswang ang halos lahat ng taga rito sa badyo natin eh. Hindi ako sigurado kung ano. Pero ilang gabi ko nang naririnig ang mga yabag na pabalik-balik sa labas ng bahay natin. Parang may minamatyagan sila rito sa baryo natin. Tapos, kapag tumitigil sa tapat ng bakuran natin umiinit yung suot kong anting-anting. Hindi kaya tayo talaga ang punterya ng mga aswang na yan, Dolpo? Baka kung gusto nilang kunin ang anak natin. Hindi. Hindi ako papayag na mangyari yan. Poprotektahan ko ang sanggol na yan. Kahit pa buhay ko pa ang maging kapalit. Hindi ko hahayaan ang mga nilalang na biktimahin lang siya ng mga nilalang na yon. Anong gagawin natin? Kailangan nating magkaroon ng plano. Baka hindi natin namamalayan inuunti-unti na pala nila ang anak natin. Sige, ganito. Simula ngayong gabi, magbabantay ako sa paligid. Gagawa rin ako ng siga sa labas para maging maliwanag ang buong bakuran natin. Sa paraang yon, walang aswang na makakalapit dito. Kung meron man mapapansin kaagad natin yon. Sige, mas mabuti pa nga kung yan ang gagawin natin. Tutulong na rin ako sa pagbabantay sa anak natin. Hindi natin papayagan ng kahit na anong masasamang nilalang ang lumapit sa kanya. Subukan lang nila. Hindi ko sila mapapatawad. Kahit saang lupalop man sila magtago, hahanapin ko sila. Pagkatapos kong magwika, nagpaalam ako kay Maring. Nagdala ako ng posporo at itak. Inipon ko ang mga tuyong dahon at palapa ng nyog. Nang medyo marami na ang naipon ko, sinindihan ko yon para magkaroon ng liwanag sa buong bakuran namin. Papasok na sana ako sa loob ng bahay namin na makarinig ako ng mga yabag sa hindi kalayuan. Sinipat ko ng maigi yun, pero wala akong nakitang kahit na ano. Nilibot ko pa ang loob ng bakuran namin, ngunit wala naman akong nakitang kahit na ano. Sigurado ka ba na wala kang nakita, Dolpo? Baka naman nagtago lang noong mapansin nilang minamatyagan mo sila. Iniisip ko nga rin yan, Maring Kaya nga mag-aantabay ako sa paligid. Malamang kung aswang yon, panigurado na mas lalapit sila rito sa bahay natin kapag naapulan ng apoy ng siga sa labas.
Dolpo, natatakot ako para sa sanggol. Hindi dapat kinatatakutan ng mga nilalang na yan. Kapag matatakot ka sa kanila, ay mas lalakas lang ang loob nila. Sige na, matulog ka na muna at ako nang bahala magbantay sa paligid. Sigurado ka ba? Basta kung inaantok ka ha, matulog ka rin. Oo naman, matulog ka na muna. Maimbing na rin naman ang tulog ng anak natin. Sulitin mo na lang ang sandali. Ako na munang bahala sa pagbabantay. Sige, Dolpo. Noon din, naiga na si Maring. Ako naman, ipinagpatuloy ko ang pagbabantay sa paligid. Nasa ganong kalagayan ako na makarinig ako ng mga may hinang yabag sa labas ng bahay. Nung una, iniisip ko na baka mga gumagalang aso lang yon. Subalit nang magsimula ng umiyak si Jacob, nabahala na ako para sa kanya. Minabuti kong kargahin na muna siya at patahanin. Dahil sa lakas ng pag-iyak niya, nagising si Maring. Inusisa niya ako kung ano ang nangyayari. Pero bago pa man ako makapagsalita, may narinig kaming kaluskos sa labas ng bahay. Dolpo, ano ba yan? Bakit hindi tumatahan si Jacob? Umiinit ang suot kong anting-anting. Paniguradong aswang yan. Mga walang hiya. Mukhang hindi nila titigilan ang sanggol na ito ah. Humanda sila. Ano ang binabalak mong gawin? Lalabas ako para itaboy ang mga aswang na yan. Huwag lang sila magkakamaling manlaban dahil hindi ko sila bibigyan ng isa pang pagkakataon para mabuhay. Kung lalabas kayo, sasama ako. Baka marami ang aswang na nandyan sa labas eh. Baka hindi mo sila kayanin na mag-isa. Sige, ikaw ang bahala. Basta isara mo ng mabuti ang mga bintana at pinto. Huwag natin bigyan ng tsansa ang mga aswang na makapasok sa bahay natin at makuha si Jacob. Sige, sandalit ako na ang gagawa. Sakto rin at tumahan na itong anak natin. Sige na, sa kusina lang tayo dadaan para mahuli talaga natin kung sino-sino ang umaaligid sa bahay natin. Mas mabuti pa nga, Dolpo. Teka lang. Isinara ni Marina ang bintana at pinto. Kumuha na rin ako ng itak at nang makalapit na sa akin ng asawa ko, marahan kaming lumabas ng bahay. Nang nasa labas na kami, may narinig kaming pag-angil. Sinipat ko ang bandang harapan ng bakuran namin at may nakita kong hubog ng tao na nakatayo habang nakamasid sa bahay namin. Lalapitan ko na sana yung para kumprontahin pero may itinuro sa akin si Maring. May mga nagbabagang mata dyan malapit sa masukal na parte, Dolpo. Malamang aswang ang mga yan. Sino naman ang taong nakita kong nakatayo at nakatingin lang sa bahay natin? Sandali. Dito ka lang ha. Aalamin ko kung sino siya at kung anong pakay niya. Huwag na muna. Oh, bakit? Baka makalis pa yung tao na yun at hindi ko na maabutan. Hindi maganda ang kutob ko. Dito ka na lang muna. Hintayin na muna natin kung ano ang susunod na mangyayari. Sige. Mukhang may masama rin namang binabalak ang mga aswang na yan Siguraduhin na lang natin na hindi sila aatake sa bahay. Tama ka, Dolpo. Prioridad natin ang kaligtasan ni Jacob. Hindi tayo papayag na makuha siya ng mga masamang nilalang na yan. Saktong pagkawikan ni Maring na mga katagang yon, gumalaw ang mga nilalang na may mga nagbabagang mga mata. Sinugod nila ang taong nakita ko. Kaya nagmadali ring umalis yun. Napailing na lang ako at nang makita kong tumakbo rin palis ang naturang tao, nabahala ako ron. Kaya bago pa man makapagsalita si Maring, tumakbo ako palabas ng bakura namin. Inalam ko kung ano talaga ang nangyayari. Ngunit wala akong naabutan. Dahil doon, bumalik ako kay Maring at niyaya siyang pumasok na sa bahay namin. Sino kaya ang taong yon, Dolpo? Hindi kaya may koneksyon siya kay Jacob? Baka kung kukunin niya ang anak natin. Hindi rin ako sigurado kung sino siya o kung ano ang koneksyon niya sa anak natin. Hindi rin natin alam kung kalaban natin siya o kakampi. Hinabol siya ng mga aswang. Gusto rin ng mga aswang na makuha ang sanggol natin. Ibig sabihin posible na magiging kakampi natin siya. Posible nga. Pero hindi natin alam kung bakit siya hinahabol.
Sa ngayon kailangan natin magdoble ingat. Oo nga, Dolpo. At kung konektado nga sa sanggol ng taong yon, sana'y walang mangyari sa kanya. Siya ang susi para malaman natin kung anong totoong nangyari. Tama ka, Maring. Sige na, mas maigi kong magpahinga na muna tayo. Bukas mag-ipon ako ng tuyong sanga at dahon. Kailangan pati sa labas ng bakuran natin, merong siga mamayang gabi. Oo nga. At sana naman, wala nang aswang na aaligid dito sa atin. Habang tumatagal lalo kong nababahala para sa kaligtasan ni Jacob. Sige lang. Kung kinakailangan nating umalis sa baryong ito para iligtas ang anak natin gagawin natin kaagad. Sa ngayon, hindi pa klaro ang lahat ng mga nangyayari. Nagpatuloy ang kwentuhan namin ni Maring hanggang madaling araw. Nang lumaon, nagreklamo na siyang inaantok. Kaya magkasunod kaming natulog muna. Kinabukasan, maaga akong umalis upang manguha ng mga tuyong sanga at dahon. Inipon ko yon sa loob at labas ng bakuran namin para gawing siga pagdating ng gabi. Kinagabihan, sinindyan ko yon. Pero nakapagtataka na hindi na ulit umiyak pa si Jacob. Dumaan pa ang mga gabi at naging mahimbing ang tulog ng aming anak. Subalit kahit na ganoon, ipinagpatuloy ko pa rin ang pagbabantay sa paligid. Bakit kaya kasabay ng pagkawala ng mga ingay na umaligid sa bahay natin hindi na rin sinusumpong si Jacob? Naging mahimbing na ang pagtulog niya. Mabuti kung ganon. Siguro nararamdaman din ng sanggol ang presensya ng ibang nilalang sa paligid natin. Yan nga rin ang kutob ko. Teka, ano kaya ang nakakwintas na yan sa kanya? Ngayon ko lang naiisip Hindi kaya yan ang mismong hinahabol ng mga aswang sa kanya? Oo nga, ano? Ano naman kaya ang magiging pakinabang ng aswang sa maliit na boteng yan? Parang mga basura naman ang laman yan Oo nga. Posible na may kung anong pakinabang sa kanila ang maliit na boteng yan. Kinakailangan ng hindi mapas sa kamay ng mga aswang ang anting-anting na yan ni Jacob. Poprotektahan natin. Hindi lang ang anak natin kundi pati na rin mismo ang nakakwintas sa kanyang leeg. Tama ka, Dolpo. Baka mas lumakas pa ang mga aswang kung mapapas sa kamay nila yan. Makalipas ang ilang araw, umugong sa buong baryo namin ang balita patungkol sa mga pinapatay na mga alagang hayop. Kadalasan sa mga yon, wakwak ang tiyan at wala ng mga laman loob. Dahil madalas na rin ang pag-iyak ng sanggol tuwing gabi, nagkasundo kami ni Maring na umalis na lamang sa nasabing baryo at doon na lamang sa bayan tumira. Isang gabi, nagising kami mag-asawa dahil hindi magkamayaw sa pag-iyak si Jacob. Agad namin siyang kinarga at pinatahan, ngunit hindi talaga tumitigil ang sanggol. Hindi na maganda ito. Nagsisimula na namang umaligid sa bahay natin ang mga hinayupak na yan. Kailangan natin makalis dito kagad bago pa man sila makapasok sa bakuran natin. Pero malalim na ang gabi. Hindi ba delikado para sa atin at kay Jacob? Baka harangan tayo ng mga aswang, Dolpo. Huwag ka mag-alala. Kung haharangan man nila tayo, lalabanan ko sila. Hindi ako papayag na makuha nila ang anak natin. Sige, may tiwala naman ako sa iyo. Alam ko rin na hindi mo kami pababayaan. Tara na, maliwanag naman ang buwan. Huwag na tayo magdala ng sulo. Itak na lamang ang dalhin natin para may pamproteksyon tayo sa mga sarili natin. Teka, ako na ang kukuha. Sige, Dolpo. Ako na rin ang bahala kay Jacob. Hindi ko hahayaan na malapitan siya ng mga aswang na yan. Pagkakuha ko ng mga itak, ibinigay ko kay Maring ang isa. Noon din, isinukbit ko na rin ang itak ko sa kapalihim kaming lumabas ng bahay. Nang nasa labas na kami, nakiramdam muna kami sa paligid. Nang matiyak naming mag-asawa na walang mga aswang sa bandang likod ng bakuran, doon na kami lumabas. Maraan kaming umalis sa bahay namin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa tuluyan na kaming makalayo roon. Napalingon na lang ako nang makarinig ako ng ingay at agad akong nanlumo nang makitang nasusunog ang bahay namin. Ang mga walang yang aswang na yan,
Sinunog nila ang bahay natin. Ano pang babalikan natin ngayon dito? Talagang mga hayop sila, Dolpo. Malamang, sinunog nila ang tirahan natin nang malamang nakaalis na tayo. Hintay mo ko rito. Babalikan ko sila at uubusin. Gaganti ako dahil sa ginawa nila. Huwag na, magpatuloy na lang tayo. Ngayon na alam na nilang nakaalis na tayo, sigurado na hahanapin nila tayo at hahabulin. Sa bagay, may punto ka rin naman dyan. Sige na, bilisan natin ang paglalakad at nang makalis na tayo rito sa baryo. Kailangang hindi nila tayo maabutan. Sige, Dolpo. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa tuluyang kaming nakarating sa dulong bahagi ng baryo namin. Hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin nawala ang galit ko sa mga nilalang. Ganun pa man, mas pinili kong sundin ang sinabi ni Maring para sa kaligtasan naming tatlo. Nasa kalagitnaan na kami ng pagbaybay ng daan papunta sa kabilang baryo nang sa hindi namin inaasahan, nagsimula na namang umiyak si Jacob. Kahit na anong gawin naming pagpapataan sa kanya, hindi siya tumitigil na umiyak. Hindi na maganda kutob ko, Maring. Nagiging malansya na ang hangin at may nauulinigan ako mga pagyabag. Sigurado na marami ang aswang na paparapit dito. Ano ang gagawin natin? Makabahuli nila tayo kung ano pa ang gawin nila sa atin ngayon, Dolpo. Huwag ka matakot. Kailangan maging matatag ka para kay Jacob. Hindi tayo magpapatalo sa mga aswang na yan. Ano na nga ang gagawin natin? Nandyan na sila, oh. May mga nilalang na papalapit dito sa atin. Nagbabaga ang mga mata nila. At para mga mabalahibong tao ang anyo nila. Mga aswang ang mga yan. Sige, mas mabuti kong ilayo mo rito si Jacob. Saan ko naman siya dadalhin? Bakit? Hindi ka ba sasama sa amin? Ano bang plano mo? Haharapin ko sila at lalabanan. Habang nakikipaglaban ako sa mga yan umalis kayo rito. Magtago kayo sa gubat. Sa gubat? Baka masundan nila kami ron, Dolpo. Kung papasok kami ron, mas wala kaming ligtas sa kanila kung sakali. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa inyo. Sige na, Maring. Papalapit na sila rito sa atin. Akmang aalis na sana si Maring para pumunta ng gubat na makarinig kami ng pag-angil sa bandang likuran namin. Napaligong kami ron at napalunok ako ng laway nang makita ang 4 na aswang na nakaharang sa daraanan ni Maring. Susugurin ko na sana sila at nang makadaan na ang asawa ko. Ngunit nakarinig kami ng pag-angil sa bandang unahan namin. Napatingin ako roon at nakita ko ang mahigit na 10 aswang na nakaandaring umatake sa amin. Hindi maganda ito. Mukhang hindi ka na makakapunta sa gubat. Tsak na susundan ka ng mga aswang at mamimiligro kayo ni Jacob. Wala na tayong pagpipilian sa ngayon. Lalaban na rin ako sa kanila. Sige, ako lang bahala sa mga yan. Protektahan mo lang ang sanggol at baka may makailag sa pagtaga ko. Oo na. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung ano ang gagawin ko. Saktong pagkahugot ko ng itak ko, umatake sa amin ng mga aswang. Nakaramdam ako ng pag-init sa buong katawan ko. Kaya kampante akong hindi rin ako pababayaan ng anting-anting ko. Kalapit sa akin ng mga aswang, sinalubong ko sila at maging ako ay namangha nang mapansin kong nag-iba yung lakas at ligsi ko. Lahat ng mga nilalang na gustong sumunggab kay Maring ay agad kong hinaharang at walang habas na pinagtatataga. Ilang beses din ako muntikan ng mahuli pero sa kabutihang palad, nakailag ako sa kanila. Walang ano-ano. Ipo, tulungan mo ako. Aagawin nila si Jacob. Hindi ko kaya ang lakas nila. Mga walang hiya. Sige, ang akala siguro nila magiging madali para sa kanila pagkuha sa sanggol. Diyan sila nagkakamali. Lubayan niyo ako, mga aswang. Kahit na mapatay niyo ako, hindi ko ibibigay ang sanggol sa inyo. Mga inayo pa kayo. Ako ang harapin ninyo. Mga duwag naman pala kayo Ako ang kalabanin niyo at huwag ang asawa ko. Nang makita kong medyo hirap na si Maring na protektahan ng sanggol, nilapitan ko ang isang aswang at tinaga. Nagalit ang ibang nilalang at itinuon nila ang pansin nila sa akin. Napangisi ako nang humakbang sila para sunggaban ako. Sinenyasan ko si Maring na umatras ng kaunti. At noon din, nilabanan ko ang mga natitirang aswang.
Nang lumaon, nabuwal ang mga aswang at lahat sila'y nagtamo ng seryosong sugat. Upang matya kung hindi na sila makakapanlaban, minabuti kong itarak ang matulis na dulo ng itako sa kanilang dibdib. Yan ang dapat sa mga nilalang na yan. Hindi dapat sila binibigyan ng pagkakataon na mabuhay. Kawawa ang mga taong mabibiktima nila. Kaya nga kung bibigyan lang talaga ako ng pagkakataon, uubusin ko ang mga aswang na yan Hindi ako papayag na marami pang katulad ni Jacob ang mabiktima nila. Teka, saan na tayo ngayon pupunta? Bababa na ba tayo sa bayan ngayong mismo? Mukhang maantala ang plano natin yan Mas mabuti siguro kung sa gubot na lang muna tayo manatili. Wala na rin tayong babalik ang bahay Kung magpapatuloy tayo sa paglalakad, malaki rin ang posibilidad na may nakaantabay na mga aswang sa atin. Kung sa gubat saan naman banda roon? Saka wala tayong masisilungan doon. Kawawang anak natin, Dolpo. Baka magkasakit siya. Huwag ka mag-alala. May nakita kong kubo ron dati. Ayon sa mga tao, naging tirahan daw yon ng isang matandang antingero. Ang kaso, wala na rin nakakalam kung saan siya nagpunta. Baka naman marupok na yon. Baka ikapahamak pa natin ang pananatili natin doon, Dolpo. Ayon sa mga narinig ko, matibay raw ang kubong yon. May haka-haka pa nga na baka may mga nakalibing na pangontra ron. Pero kung sakali man na marupok na yon, may tagong kuweba naman doon. Tagong kuweba? Kanino mo naman nalaman na patungkol sa bagay na yan? Kay tatay, ayon kasi sa kanya, naging taguan daw dati yon ng mga gerilya. At sigurado ko na ligtas tayong tatlo ron. Doon na muna tayo. O sige, kung yan ang pasya mo, alam ko naman na hindi mo kami ipapahamak. May tiwala ako sa iyo. Kung ganon tayo na, bahala na mga tao kung makikita nila mga nagkalat na bangkay na ito. Oo nga, sa kasinunog na nila ang bahay natin, hindi rin naman tayo paghihinalaan yan. Kasi iisipin ng mga kababayan natin na dinukot tayo ng mga aswang. Sa halip na tumungo sa bayan, bumalik kami sa gubat kung saan sa kabilang bahagi ng gubat na yon nakita namin si Jacob. Pagdating namin doon, hinanap namin ang kubong binabanggit ko kay Maring. Halos kalahating oras din kaming naghagilap. At nang hindi namin yon natagpuan, minabuti kong yayain na lang si Maring na pumunta sa tagong kuweba. Nang nasa tapat na kami ng bukanang yon, panandaliang kaming tumigil. Sigurado ka ba dito na muna tayo mananatili? Paano naman ang pagkain natin at inumin? Saka napakadilim sa loob niyan Mag-taste na muna tayo ngayong gabi. Bukas, maghanap ako ng makakain at maiinom natin. Babalik din ako sa baryo at hihingi ng gasera. Diyos ko po, Dolpo. Kung ako sa'yo, huwag mong gagawin yan. Baka may mga umaaligid na mga aswang at makita kanila. Kailangan kong gawin yon para sa inyo ni Jacob. Kung hindi ako babalik sa baryo natin saan naman ako kukuha ng mga kakailanganin natin? Basta, hindi maganda ang kutob ko. Nagawa ngang sunugin ng mga hayop na yon ng bahay natin, di ba? Ibig sabihin, gagawin nila ang lahat para makuha ang sanggol. O sige, ganito. Palihim na lang akong pupunta sa baryo natin. Kukuha ko roon ng mga kakailanganin natin at babalik din ako kagad dito. Sige, basta mag-iingat ka. Pero kung gusto mong palihim na pumunta ron, dapat tulog pa ang lahat ng mga tao. Yan din ang naiisip ko, Maring. Mamaya, bago pa man sumikat ang araw, aalis na ako at babalik sa baryo. Didiskarte ako para makakuha ko ng mga kailangan natin. Teka, kailan ba tayo bababa sa bayan, Dolpo? Palipasin na muna natin ang nangyari ngayong gabi. Kapag medyo lumamig na ang sitwasyon, bababa tayo sa bayan. Hindi natin po pwedeng dalhin doon ang gulong hatid ng mga aswang. Mas marami kasi mga tao ang pwedeng madamay. Sa bagay, may punto ka rin naman. Napahintunan lang kami sa pagkukwentuhan nang may marinig kaming kalusko sa hindi kalayuan. Dahil doon, pumasok kami sa kuwebang yon para kahit papaano'y may liwanag pa rin kaming nakikita. Pumesto na kami malapit sa bukana. Sakto nakapwesto na kami roon ni Maring, may narinig kaming mga paghuni sa paligid.
Dahil napakatahimik doon, umalingaw-ngaw ang ingay na yon. Kaya nakumpirma kagad namin na aswang yon. Sigurado ka ba na ligtas tayo rito? Mamaya baka makita tayo ng mga aswang. Oo naman, sigurado ako. Hindi nila tayo mapapansin dito. Masyadong tago ang kwebang ito at iilan lang ang nakakaalam nito. Paano naman kung biglang umiyak si Jacob? Baka marinig nila tayo rito. Hindi naman natin alam kung kailan siya magigising at iiyak, hindi ba? Huwag ka mag-alala. Kapag nangyari yan, haharapin ko siya. Poprotektahan ko ang anak natin kahit na ano pa man ang mangyari. Sige, pero mas mabuti siguro kung pumunta tayo sa mas malalim na parte ng kuwebang ito. Sa bagay. Sige. Pero sa ngayon, dito na muna tayo. Wala pa tayong gasera eh. Mahirap kung mangangapa tayo ron. Baka may mga masumpungan pa tayong makamandag na ahas doon. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan hanggang sa nakaramdam ng antok si Maring. Pinayuhan ko siyang magpahinga na muna at ako muna magbabantay kay Jacob. Nang nakatulog na ang asawa ko, ilang beses pa akong napasilip sa labas ng kuweba. May mga naririnig akong yabag pero hindi ko matukoy kung saan banda nakapwesto. Kalaunan nang masiguro kong nakalis na kung anumang nilalang na naroroon at maimbing pa rin ang tulog ng anak namin, nagpasya akong palihim na bumalik sa baryo para makakuha ng kailangan namin. Saktong pagkabalik ko, gising na rin si Maring. Bakit ba hindi mo ako ginising? Sana ginising mo man lang ako. Kung hindi pa umiyak si Jacob hindi pa ako maalimpungatan. Alam kong gutom na siya eh. Teka, may dala akong gatas dito. Mabuti na lang at may nakuha ko ron sa isa nating kabaryo. Kakatimpla pa lang yan nito para sana sa anak niya. Eto. Sige, mabuti naman kung ganon. Teka, may pagkain ka rin ba para sa atin? Oo naman. May dala ko rito. Saka may posporo na rin ako rito para sa gasera. Hindi na tayo mangangapa sa dilim kapag pumunta tayo sa mas malalim na parte ng kuweba. Mabuti naman kung ganon. O siya, sige. Sige na. Magpahinga ka na muna at ako na ang bahala magluto niyan. May mga tuyong sanga naman na sa bukana ng kuweba. Yan na lang ang kukunin ko. Sige. Mamaya na lang ako mangunguha ng panggatong. Mag-ipon pa rin ako ng mga tuyong sanga na gagawin nating siga rito sa loob. Para naman hindi magastos sa langis ng gasera. Mas mabuti pa nga, Dolpo. Saka, kailangan din natin ng init sa loob ng kuwebang ito. Huwag ka mag-alala. Kapag medyo lumamig na ang sitwasyon at wala na mga aswang na humahabol sa atin, aalis tayo rito at pupunta tayo sa bayan. Sige. Pero paano kung hindi pala lalamig ang sitwasyon? Kung hindi man mangyayari yan, haharapin ko ang mga aswang at uubusin. Sisiguraduhin ko na magiging ligtas tayo. Sige. Basta kung ano man ang mangyari, palagi akong nasa likod mo. Kasama mo ko sa labang ito, Dolpo. Hindi natin pababayaan si Jacob. Sa una hanggang ikatlong gabi, wala kaming naramdamang kakaiba. Hindi rin ganong sinusumpong si Jacob. Subalit simula nung ika-4 na gabi namin dun sa loob ng kuweba, madalas nang umiiyak ang sanggol. Kahit na anong gawin naming pagpapatahan sa kanya, hindi talaga siya tumatahimik. Dahil doon, minabuti naming makiramdam na muna sa paligid. Hindi na tumatahan si Jacob ah. Ano kayang problema niya? Busog naman siya, hindi ba? Oo nga Hindi kaya natunto na tayo ng mga aswang dito? Ang buong akala ko ba tago ang kuwebang ito? Talagang tago ito. Pero sige, dito ka lang at lalabas na muna ako. Titingnan ko lang kung anong meron sa labas. Mag-iingat ka, Dolpo. Bumalik ka kagad dito, ha? Sige, akong bahala. Basta dito ka lang. Gawin mo ang lahat para tumahan si Jacob. Matalas ang pandinig ng mga aswang. Mahirap na. Baka tuluyan nila tayong matuntun. Sige, basta mag-iingat ka. Napatango ako kay Maring. Noon din, kinuha ko ang itak at saka nagmamadaling lumabas ng kuweba. Paglabas ko ron,
Sinipat ko ang buong paligid. Ilang sandali pa, may napansin akong gumagalaw sa hindi kalayuan. Hindi na muna ako gumalaw sa kinatatayuan ko at pinakiramdaman ko ang paligid. Walang ano-ano, may narinig akong boses ng isang binata. Sinundan niyo ng mga pag-angil, kaya kinutuban na ako na hindi ito maganda. Minabuti kong alamin kung ano ang nangyayari. Napailing na lang ako nang makita kong isang binata na pinaliligiran ng mga aswang. Sige, kahit patayin niyo ako ngayon, hindi niyo makukuha sa akin ng anting-anting. Alam ko na inutusan kayo ni Pinunong Saul. Tama ka. Inutusan nga kami ni Pinunong Saul. Ha! Sa palagay mo, magtatagumpay kayo? Hindi! Kung mapapatay man niyo ako, alam ko na darating ang araw na igaganti ako ng nakababatang kapatid ko. Bakit? Nasaan na ba siya ngayon? Tinangay na siya ng mag-asawang taga-baryo. Hindi na sila babalik dito. Hindi ka na makikilala ng kapatid mo. Kahit saan man siya magpunta, hindi mawawala sa kanyang dugo ang pagiging isang antingero. Tatawagin siya nito hanggang sa mag-cruise ulit ang landas namin. Hindi na mangyayari yan, binata. Hanggang pangarap mo na lang yan. Napaangil ang aswang na nakausap ng binata. Sumenya siya sa iba niyang kasama at agad silang umatake sa kanya. Hindi naman natinag ang binata sa kanila at umilag siya sa mga nilalang. Nang mapansin kong medyo alanganin ng binata, nagpasya na akong humakbang palapit sa kanila. Nakita ko ng aswang, kaya ang iba sa kanila'y sumugod sa akin. Agad ko namang hinugot ang itak ko at nilabanan ko sila hanggang sa isa-isa ko silang napabagsak. Noon din, napalingon ako sa binata at nakita kong umilag ang aswang na nakausap niya at bagyang lumapit sa akin. Ikaw ang lalaking kumuha sa sanggol, di ba? Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito. Hindi ka na sana nakisali sa gulo namin. At malas mo lang kasi hindi pa rin kayo umaalis dito. Kayong aswang ang mamalasin kapag hindi kayo umalis sa lugar na ito. Kung iniisip niyo na basta na lang namin ibibigay ang sanggol, diyan kayo nagkakamali. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko bago niyo siya makuha. Ha! Talaga magiging bangkay kayong lahat sa pagbabalik ko. Sasabi ko kay Pinunong Saul ang patungkol sa inyo. Gagawa siya ng paraan para makuha ang sanggol sa inyo. Gawin na ninyo ang lahat ng gusto nyo. Kapalaran na lang ang huhusga kung makukuha nyo o hindi ang sanggol na yon. Basta kami, poprotektahan namin siya. Tinitiyak ko sa inyo magsisisi kayo. Kayong lahat. Dadanak ang dugo ninyo sa lalong madaling panahon. Aatakin ko pa sana ang aswang pero bigla niya akong nilundagan. Hindi rin ako nakahanda, kaya nabuwal ako sa lupa. Bago pa man ako makatayo ulit, nagawa na niyang makatakbo palayo sa amin. Noon din, tinulungan ako ng binata at pinasalamatan. May kung anong enerhiya akong naramdaman sa kanya dahil nag-init ang suot kong anting-anting. Ganun pa man, isinantabi ko yon at inisip na baka dahil lang yon sa presensya ng mga aswang doon. Maraming salamat po. Kung hindi kayo dumating, baka kung napatay na rin ako ng mga aswang na yon. Kilala mo ba sila? Bakit ka nila hinahabol? Ano ba ang pakay nila sa'yo? Kilala ko po sila. Pinatay po nila mga magulang namin. Itinakas ko na lang po yung nakababata kong kapatid para hindi po sila mapatay. Bakit ba? Ano bang rason ng mga aswang na yon para patayin nila mga magulang niya? May gusto ba silang kunin? Opo, gusto po nilang makuha ang anting-anting ng mga magulang namin. Pero hindi po sila nagtagumpay. Ibinigay sa amin ni nanay at tatay ang mga yon bago pa man umatake sina Pinunong Saul. Anting-anting? Yun ba yung suot ng sanggol? Sigurado ka ba na kapatid mo yon? Opo, kapatid ko po siya. Ako po ang nag-iwan sa kanya sa loob ng gubat. Nagpahabol po ako sa mga aswang para mailayo ko sila sa kanya. Pero mali ka. May mga aswang pa rin na munti ka nang makalapit sa kanya. Mabuti na lang at natuntun namin kaagad ng asawa kong kinaroroonan ng kapatid mo. Nasa na po pala yung kapatid ko. Gusto ko pong makita at malaman kung ano na kalagayan niya. Naroon siya sa loob ng kuweba. Tara,
pumasok na tayo ron. Baka bumalik pa ang mga asyong na yun at may iba pang kasama. Wala kang dapat na ipag-alala. Hindi nila tayo madaling matutuntun doon. Sige po, tayo na po. Habang naglalakad kami, napansin ko na parang pamilyar sa binata ang nasabing gubat. Kahit na madilim kasi ang paligid, diretso siyang nakakapaglakad ng hindi man lang natitisod. Nung nakapasok na kami sa loob ng kuweba, nagulat si Maring. Ipinaliwanag ko na lang sa asawa ko kung ano ang nangyari at napabuntong hininga siya dahil doon. Nagpakilala sa amin ang binata, kaya ipinakilala na rin namin ni Maring ang mga sarili namin sa kanya. Nang makita ni Joaquin ang kapatid niya, agad niya itong nilapitan saka sinubukang kargahin. Subalit bago pa man niya magawa yon, nagsimula ng umiyak ang sanggol. Pasensya na po kayo. Medyo ganyan talaga ang kapatid ko sa akin eh. Ewan ko nga ba kung bakit hindi siya mapakali kapag kinakarga ko siya. Ay nako, talagang ganyan ang mga sanggol. Pinipili talaga nila ang kakarga sa kanila. Mabuti nga't hindi sinusupong kapag kinakarga namin eh. Hindi bale, makakasanayan ka rin niya. Sana nga po. Alam po ba ninyo, grabe po ang pag-aalala ko sa kanya. Ang akala ko, nakuha na siya ng mga aswang eh. Hindi na rin naman po ako nakabalik kagad dati kasi hinahabol ako ng mga aswang. Naiintindihan ka namin, Joaquin. Huwag ka mag-alala. Ligtas sa mga kamay namin ang kapatid mo. Alam mo, wala kaming anak eh. At maswerte kami nang dumating siya sa amin. Oo nga, para na rin nagkaroon kami ng tunay na anak. Sana naman, wag mo na siyang kunin sa amin. Kung gusto mo sumama ka na rin sa amin. Katulad niya, ituturing ka na rin naming tunay na anak. Hindi ko po may papangako yan, Mang Dolpo, Aling Maring. Anumang oras po kasi, pwede kaming atakihin ng mga aswang. Hanggat hindi nila nakukuha ang mga anting-anting namin, hindi rin sila titigil. Bakit? Ano bang meron sa mga anting-anting ninyo? Kahit kasi nung nasa bahay pa kami, pakiramdam namin may mga umaaligid sa amin eh. Sigurado po kung mga aswang po yun. Ang anting-anting ni nanay at tatay po kasi ay sinasabi nilang makakabuhay sa isa sa mga ninunong aswang nila, kay Pinunong Saul. Bakit naman napunta sa mga magulang ninyo ang anting-anting? Tama ba narinig ko? Makakabuhay ng patay ang mga anting-anting ninyo? Ibinigay po kasi ang mga ito ng isang divinong ermitanyo sa lugar namin. Huli na rin nang malaman ni nanay at tatay na isa pala ang anting-anting na yon sa sangkap para mabuhay ang isang sinaunang aswang. Ano naman ang ginawa nila nang malaman nila ang katotohanan patungkol sa mga anting-anting na yan? Iningatan nila ang mga anting-anting. Sa katunayan nga, nagamit nila yun para pumatay ng mga aswang. Kapag kasi suot yun ng isang tao, nag-iiba yung lakas nila. Kaya nagawa nilang makipagsabayan sa mga aswang. Kung ganon, gusto rin siguro ng mga aswang na makaganti sa inyo. Baka nagtanim sila ng galit sa inyong pamilya. Malamang nga po siguro. Hindi po nila kami tinatantanan hanggat sa mapatay nila si nanay at tatay eh. Mabuti na lang talaga't nakatakas kami ni Jacob. Jacob din ang pinangalan nyo sa kanya. Tamang-tama, Joaquin. Iyan din ang tawag namin sa kanya eh. Talaga po? Oo, Jacob ang ipinangalan namin sa kanya. Hindi rin kasi namin alam na ganun pala talaga ang pangalan niya. Teka, bakit ba parang kilala mo ang aswang na nakalaban natin? Sino ba siya? Siya po ang kanang kamay ni Pinunong Saul. Siya rin ang nagsilbing manggagamot at tagapayo ng aswang na yon. Kaya palang lakas ng loob niya. Pero sa bandang uli, tumakas lang din naman. Subukan lang niyang bumalik dito. Hindi ko sila hahayaang makalabas ng buhay sa gubat na ito. Ipinagpatuloy namin ang pagkukwentuhan namin, Kabanong. Habang nagkukwentuhan, napansin kong walang suot na kwinta si Joaquin. Uusisain ko na sana kung nasa na ang anting-anting niya, pero minabuti kong itikom na lang ang bibig ko. Noon din, nagpasya kaming tatlo na magpahinga na muna. Sinubukan ko rin makatulog ng gabing yon, ngunit sa hindi ko malamang dahilan, hindi ako dinalaw ng antok. Napalingon ako sa mga kasama ko. Nakita ko si Joaquin na mahimbing nang natutulog.
Samantalang si Maring naman ay katulad kong hindi rin makatulog. Napansin mo ba? Walang suot na anting-anting ang binata ah. Kung may anting-anting naman pala siya, saan niya kaya yun nilagay? Napansin ko nga rin yon. Isa pang nakapagtataka, parang hindi rin mapakali si Jacob nung nilapitan niya at kakargahin sana. Tama naman ang sinasabi ko, pero parang may iba talaga eh. Ewan ko ba? Basta kahit na kapatid niya si Jacob, hindi pa rin natin siya dapat na pagkatiwalaan. Hindi natin alam kung ano talaga ang kwento nila eh. Mamaya, baka kung padala pala siya ng mga aswang dito. Paano mo naman nasabi ang bagay na yan, Dolpo? Kanina kasi, nang lumapit siya sa akin para tulungan ako, biglang kumislot ang suot kong anting-anting. Napansin ko ring uminit ang dibdib ko eh. Ewan ko lang kung nagkataon yun ha. Basta, may kakaiba talaga sa binata. Matyaga na lang muna natin ang galaw niya. Huwag natin ipagkatiwala ng buo sa kanya si Jacob. Mamaya, baka may gawin siyang hindi maganda sa sanggol. Sige, yan ang gawin natin. Hindi natin ipagkakatiwala sa kanya si Jacob. Teka, bakit wala nang suot na anting-anting ng sanggol? Mamaya baka ano pa mangyari sa kanya. Huwag ka mag-alala, nandito sa akin. Itinago ko muna nung lumabas ka kanina. Baka kasi bigla kaming pasukin ng mga aswang at hagilapin yon. Mabuti naman kung ganon. Wala tayong iba mapagkakatiwalaan sa ngayon kung hindi tayo lang. Pero kung ang binatang yan ang magiging susi para mahanap natin ang pinunong aswang, kailangan mapalapit tayo sa kanya. Oo nga. Hanggat may banta kasi ang mga aswang, hindi tayo matatahimik. Sigurado na kahit saan man tayo magpunta, susundan nila tayo. Kaya nga, kailangan kalkulado ang bawat galaw natin. Isang pagkakamali lang natin buhay ng anak natin ang nakasalalay. Noong mga panahong yon, Kabanong, napansin namin na gumalaw si Joaquin. Sa takot namin ni Mrs. na baka marinig niya ang usapan namin, nagpasya na kaming matulog. Nakaidlip din ako, subalit makalipas lang ng ilang oras, naalimpungatan ako. Dahil hindi ako makatulog, nagpasya ako lumapit na lang kay Jacob at pinagmasdan ang mukha niya. Nasa ganung kalagayan ako nang mapansin kong nagising na rin si Joaquin. Nang makita niyang nakaupo ko sa gilid ng kapatid niya, napaupo na rin siya. Teodolfo, bakit po pala sinunog ng mga aswang ang bahay ninyo? Kung dahil lang po sa kapatid ko, parang napakababaw naman yung rason nila. Hindi ba? Nagtataka nga rin ako dyan Wala naman akong naging atraso sa kanila. Saka, hindi naman masama ang ginawa namin ni Maring. Iniligtas lang namin ang isang inosenteng buhay mula sa kanila. Baka naman po may mga atraso mga magulang niyo sa kanila. Baka po magkalaban ng mga aswang at ang mga magulang niyo. Ewan ko lang. Pero susubukan kong tanungin si Maring tungkol doon. Baka may alam siya. Oo nga po. Teka, napansin ko lang po, bakit po hindi suot ng kapatid ko yung anting-anting niya? Ha? Sigurado ka ba? Kanina'y suot pa niya. Opo, sigurado po ako. Wala po talaga siyang suot na anting-anting Kinuha po ba ninyo? Hindi po sana niyo hinubad yun sa kanya, Teodolfo. Bakit naman? Hindi ko talaga alam Sige, subukan kong usisain bukas si Maring. Proteksyon kasi niya yon. At kung hindi niya yung suot, mas madali siyang lalapitan ng mga aswang. Tama. Naalala ko na. Hinubad yun ni Maring kasi natakot siyang baka pasukin sila rito kanina ng aswang at makuha nila yon. Hayaan mo, bukas pagsasabihan ko siya. Sige po. Hindi po kasi natin alam kung ano ang posibleng mangyari. Nang mapahikab si Joaquin, hinikayat ko na siyang matulog na lang ulit. Napatango siya sa akin at muling nahiga. Bago siya makaidlip, sinabi ko sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala. Dahil magbabantay ako sa paligid namin. Nang makatulog na siya, pumwesto ako malapit sa bukana ng kuweba.
Nagmatsyag ako sa paligid hanggang sa tuluyang nagliwanag na ang silangan. Noon din, minabuti kong umidlip na muna kahit ilang oras lang. Nang magising ako, Oh, bakit wala rito si Joaquin? Saan na siya nagpunta? Gusto niyang lumabas. Siya na raw ang maghahanap ng makakain natin. Sinubukan ko siyang pigilan pero ayaw niyang magpaawat eh. Ay nako, ang binatang yun talaga oh. Baka mahuli siya ng mga aswang. Teka, ang mas mabuti siguro sundan ko na lang siya. Paano mo naman siya masusundan? Hindi naman natin alam kung saan talaga siya nagpunta. Ang mas mabuti pa, hintayin na lang natin siya rito. Babalik din naman daw siya kaagad. Oy, siya sige. Mas mabuti pa nga, hintayin na lang natin siya. May isip na rin naman siya eh. Alam na niya ang gagawin kung sakali man na may kahinahinalang tao na aaligid sa kanya. Tama ka riyan, Dolpo. Teka, naibalik mo na ba yung anting-anting sa sanggol? Binanggit nga sa akin niya kagabi. Nagtaka raw siya kasi hindi nasuot ng kapatid niya yung anting-anting. Anong sabi mo? Pinaliwanag ko sa kanya at sinabi na ginawa mo yun dahil baka may aswang na papasok dito. Ayun, hindi na rin nag-usisa. Mabuti naman kung ganon. Ang totoo nga niyan, iba ang pakiramdam ko nung makita kong papasok na kayo eh. Yun talaga ang rason kung bakit ko kinuha ang nakakwinta sa sanggol. Hayaan mo na. Bandayan mo na lang ng maigi si Jacob. Oo, sige Dolpo. Gagawin ko yon. napahinto na lang kami sa pagkukwentuhan ni Maring nang dumating si Joaquin na meron dalang karne at prutas. Nalaman namin na may nahuli pa siyang baboy ramo. Pero sa halip na dali ng nasabing hayop, kinuha na lang niya ang karne noon. Naging karaniwan naman ang mga sumunod na araw namin. Namuhay kami roon sa loob ng kuweba. Dahil alam namin na isang maling galaw lang namin ay masusukol kami ng mga aswang. Isang umaga, dahil si Joaquin ang nagboluntaryong maghanap ng makakain namin, hinintay namin siya ni Maring. Nagtaka pa kami nang makitang nababahala siya. Oh, bakit parang kinakabahan ka? Hinabol ka ba ng mga aswang? May araw pa nga eh. Hindi po, Teodolpo. Pero may nasaga po akong balita mula sa kabaryuhan. Ano naman yon, Joaquin? Oo nga. Kung kabaryuhan, ibig sabihin ba nun damay pati ang baryo namin? Opo, halos lahat po ng mga liblib na baryo rito sa bayan. Sinalakay po ng mga aswang. May mga natagpuan na pong mga hayop na walang mga laman loob. Diyos ko naman. Sigurado ka ba dyan, Joaquin? Diyos ko, sana hindi na umabot sa pambibiktima sa mga tao ang gagawin nila. Hindi na maganda ito. Kung hindi mapipigilan ng mga aswang na yan, darating ang araw at mambibiktima na rin sila ng mga tao. Kailangan may gawin tayo. Ano ngayon ang binabalak mo, Dolpo? Mamayang gabi, babalik ako sa baryo. Aalamin ko kung anong sitwasyon doon. Iiwan mo kami rito. Baka kung anong mangyari dito sa amin. Kailangan Maring eh. Hindi na lang tayo o sina Jacob ang nakasalalay rito. Pati ang mga kabaryo natin. Nalalagay na sa peligro dahil sa mga aswang na yan. Huwag po kayo mag-alala, Tia Maring. Sasamahan ko po kayo rito at poprotektahan ko kayo sa abot na makakaya ko. Napalunok ako ng laway ko nang marinig ko ang sinabi ni Joaquin. Napatingin na rin ako kay Maring at nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Kinagabihan, nagkunwari akong magpapaalam kina Maring at Joaquin. Naisip ko na baka kung malaman ko kung mapagkakatiwalaan ko ba talaga ang binata o hindi. Noon din, lumabas ako sa kuweba na dala ko ang itako. Sa halip na pumunta sa baryo, nakiramdam ako sa kagubatan. Ilang sandali pa, dahil napakatahimik ng paligid, narinig ko ang usapan ni Maring at Joaquin sa loob ng kuweba. Ano ang gagawin mo? Bakit karga mo ang kapatid mo? Aalis na po kami rito. Kung mananatili kami rito, sigurado na matutuntun kami ng mga aswang. Hindi ko po ilalagay ang kapatid ko sa alanganing sitwasyon. Pero masyadong delikado ngayon. Gabi na. At wala rin kayong ibang mapupuntahan. Baka mahuli pa kayo ng mga aswang. Hindi ko na po kayang manatili rito eh.
Aalis na lang po kami ni Jacob. Maghanap ako ng ibang lugar na ligtas. Sige na po, sabihin niyo na lang po kay Tio Dolpo na umalis na po kami. Joaquin, makinig ka sa akin. Hindi mo alam kung ano yung epekto na gagawin mo. Buti sana kung umaga ngayon. Gabi pa Hindi natin sigurado kung may mga aswang na nasa paligid. Bahala na po. Basta aalis na po kami rito. Hindi niyo kami mapipigilan, Tia Maring. Sige. Aalis kayo rito. Pero iiwan mo sa akin ang anting-anting ng sanggol. Baka mapasa kamay pa yan ng mga aswang. Pagsisisihan pa natin yan sa bandang huli. Hindi ako papayag. Sa amin ipinagkaloob ni nanay at tatay ang anting-anting. Wala po kayong karapatan dito. Kahit na. Ang isipin mo na lang ay ang kapakanan nating lahat. Akin ang anting-anting, Joaquin. Ako na muna ang mag-iingat niyan hanggat may banta pa ang mga aswang sa paligid. Ayoko po. Hindi ko po ito ibibigay sa kahit na sino. Sige na, Tia Maring. Mauna na po kami. Ipagdasal na lang po ninyo ang kaligtasan namin ni Jacob. Joaquin, huwag ka magmatigas. Sundin mo ang sinasabi ko. Dahil yan ang magliligtas sa inyo. Kung talagang hindi ka na mapipigilan, hintayin mo na lang mag-umaga. Ayoko po. Ngayon din mismo aalis po ako. Paalam po, Tia Maring. Salamat po sa pag-aalaga sa kapatid ko. Ilang beses ko pang narinig si Maring na tumatawag sa binata. Kinutuban ako ng hindi maganda noon. Kaya naganda ako para harangan si Joaquin. Noong marinig kong palapit na sa bukana ng kuweba ang mga yabag niya, inihanda ko ang sarili ko. Hinarangan ko si Joaquin. At nang subukan niya akong itulak, kinwelyuhan ko siya. Nagulat naman siya sa ginawa ko, kaya may naong siyang nagpaalam sa akin. Katulad ni Maring, pinigilan ko rin si Joaquin. Subalit dahil buo na ang desisyon niya, wala na akong nagawa para baliin yon. Sige, kung yan talaga ang gusto mo, papayagan kita. Pero hayaan mo rin akong ihatid ka sa labas ng gubat na ito. Hindi natin alam kung ano ang panganib na naghihintay sa inyo roon. Hindi na po kailangan. Ako na po ang bahalang dumiskarte para makaligtas sa mga aswang na yan. Kaya ko rin naman protektahan si Jacob Wala po kayong dapat na ipag-alala. Alam ko na kaya mo siyang protektahan. Pero hindi natin alam kung ano ang mga kayang gawin ni na Pinunong Saul, hindi ba? Kung nagawa niyang mapatay ang mga magulang niyo, magiging madali rin sa kanila na gawin niyo sa inyong magkapatid. Wala po akong pakialam. Basta ang sa akin lang po, mailayo ko rito si Jacob. Mas lalo lang po kaming nanganganib kung dito kami mananatili O siya, sige. Hindi na kita pipigilan. Maaari ka nang umalis. Pero bago ang lahat, may isang bagay lang ako na gustong itanong sa iyo. Ano po yun, Tio Dolpo? Kung totoo man ang sinasabi mo na dalawang anting-anting na ibinigay sa iyo at tig-isa kayo ng suot ni Jacob, bakit hindi mo suot ang sa iyo? Ano po bang ibig niyong tumbukin, Tio Dolpo? Nandito po sa akin. Itinago ko po. Dahil alam ko po na pag-iinteresan ito ng ibang tao. Huwag po ninyong sabihin, pati kayo'y interesadong makuha ito. Wala akong interest dyan. Kontento na ako sa kung anumang meron ako. Ang gusto ko lang malaman ay kung nandyan nga ba talaga sa iyo ang anting-anting. At kung totoong ikaw nga ang kapatid ni Jacob. Nandito nga po sa akin. Tsaka, totoong kapatid ko ang sanggol na ito. Diyan na nga po kayo. Baka kung ano pang gawin niyo sa amin Nagkawika ni Joaquin Cabanong, nagmadali siyang umalis habang karga ang sanggol. Sakto namang lumapit sa akin si Maring at tinanong ako kung bakit ko hinayaang umalis sila. Nang mga sandaling yon, nabahala ko para sa kaligtasan ng sanggol. Lalo pat kakaiba ang naging kilos ni Joaquin. Dahil doon, nagpasya kami mag-asawa na sundan ng binata para malaman kung ano ang totoo. Iba ang kutob ko sa binatang yun, Dolpo. Para kasing may kakaiba sa kanya nung lumabas ka sa kuweba Para siyang sinapian ng ewan. Paano mo naman nasabi? Masyadong mapilit Susubukan ko sanang pigilan pero may sarili talaga siyang prinsipyo. Kaya nga napakatigas ng ulo niya. Ilalagay pa niya sa panganib ang kapatid niya dahil dyan. Pero alam mo ba, parang tama ka Para nga siyang sinapian. Kakaiba ang kilos niya Saka parang nagpipigil siya ng laway. Saka madalas na inaamoy niya yung sanggol. Hindi kaya nalinlang niya tayo?
Baka isa nga talaga siyang aswang at nagkunwari lang siya bilang si Joaquin. Baka totoo nga ang mga senyales na nararamdaman natin. Kung walang yang yun, sa oras na totoo yung sinasabi mo magbabayad siya ng mahal. Hindi ako papayag na maisa niya tayo ng tuluyan. Babawiin natin si Jacob sa kanya. Dahil gagamitin lang niya ang sanggol sa kasamaan, pati na mga anting-anting. Huwag ka mag-alala, Dolpo. Hindi naman siguro mangyayari ng tuluyan ang pinangangambahan mo. At paano ka naman nakakasiguro, Maring? Hawak kong anting-anting na suot ni Jacob. May nagawa ko dati na katulad din ito. Walang bisa yon. At katulad talaga ng suot ng sanggol. Yun ang ipinasuot ko sa kanya. At baka hindi yun napansin, Joaquin. Talagang mauta ka, Maring ha. Mabutit na isipan mo yon. Sa ngayon, kampante na tayo na hindi nila mabubuhay ang sinaunang aswang. Kulang ang hawak nilang anting-anting Kailangan nating mabawi si Jacob at makuha pa ang isang anting-anting. Oh, ayun si Joaquin. Malapit na siyang makalabas sa gubat. Kailangan mabawi natin si Jacob mula sa kanya. Oo nga, tara na. Mas mabuti kung tumakbo na lang tayo para madali natin silang maabutan. Maliwanag naman ang bahaging daraanan natin Sinundan namin si Joaquin. Habang tumatakbo kami, napansin namin na biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Dahil sa pagmamadali, minabuti naming huwag na munang pansinin yon. Nang ilang dipan na lang ang layo namin sa binata, ilang beses kaming sumigaw para pigilan siya. Napalingon lang siya ng isang beses sa amin saka nagpatuloy sa pagtakbo. Dahil nakaramdam na ng pagod si Maring, minabuti namin na maglakad na lang muna habang sinusundan ng binatang nooy malapit nang makalabas sa gubat. Dolpo, may naririnig akong kaluskos na papalapit sa kinaroroonan natin. Kung hindi ako nagkakamali, mga aswang ang mga yan. Siguro nga, kanina ko pa rin napapansin ang kakaibang samoy ng hangin Malansa. Malamang, kung hindi sinawakin ang pakay nila, baka tayo. Sige na, kailangan maabutan natin ang binatang yon. Babawiin natin si Jacob sa kanya. Mapapahamak lang ang sanggol kung siya ang kasama nun. Tara na, kailangan na rin nating malaman kung ano talaga ang pagkatao ng Joaquin na yon. At kung bakit merong kakaiba sa kanya. Dolpo, may naaaninag na akong gumagalaw. Parang pupunta sila sa direksyong tinatahak ng binata. Tara na, lapitan natin sila at nang magkaalaman na. Kailangan mabawi natin si Joaquin bago pa man mahuli ang lahat. O nga, sige na, bilisan natin ang pagtukpo, Dolpo, dali! Tama, ihanda mo na lang ang itak mo. Hindi natin alam kung ano posibleng mangyari. Binilisan namin ang pagtakbo hanggang sa halos 5 dipan na lang ang layo naming kina Joaquin. Mas nilakasan namin ang pagsigaw namin sa kanya para balaan siya. Ngunit binaliwala niya yon. Nang akmang lalapitan na sana namin ang binata para kunin ang sanggol, may lumundag na aswang sa harapan namin. Agad kong nakilala yon, kaya napahawak ako ng maigpit sa itak ko. Nag-cross ulit ang landas natin. Ngayon, sisiguraduhin ko nang mamamatay ka. Wala nang magiging sagabal sa mga plano namin para sa binata at sa sanggol. Bakit? Ano ang gagawin niyo sa kanila? Mga demonyo talaga kayo, tandang agaton? At kilala mo na pala ako, ha? Saan mo naman nalaman ang pangalan ko? Sa binatang kasama niyo? Mga hangal talaga kayo. At bakit mo naman nasabi yan? Wala ka na ron. Nandito lang kami para pigilan kayo. At nang hindi na ninyo malapitan ng sanggol at ang binata. Talagang napakawalang hiya din nyo. Ayos lang naman yung mga sinasabi mo. Ano naman kung walang hiya kami? Kayong dalawa nga mga mangmang, hindi ba? Nakakamali kayo ng kinakalaban. Pagbabayaran niyo ang lahat ng ito. Base sa amoy ng dugo mo, minsan na naming nakalaban ang mga kadugo mo. Hindi bale. Siguro sa ngayon patay na rin silang lahat. Oo, dahil pinatay ninyo. Natatandaan ko na ang mukha mo. Ikaw ang kasama ng pinunong aswang noong patayin niyo ang mga magulang ko. Tadhana nga naman. Inilapit kayo sa akin ng Diyos para makapaggiganti ako. Napaangil si Tandang Agaton dahil sa sinabi ni Maring.
Sa isang pagkisap ng mga mata ko, umatake sa amin ang mga kasama niyang aswang. Dahil gusto nilang malapitan si Joaquin na nooy medyo nakakalayo na sa amin, pinag-igihan namin ang pakikipaglaban sa kanila. Noong mga sandaling yon, napansin ko na nag-ibayo rin ang lakas at liksi ng asawa ko. Kampante ako matatalo namin ang mga kasama ng matandang aswang. Kaya nang makita kong makakaya na ni Maring ang mga natitirang nilalang, mabilis akong humakbang para harapin si Tandang Agaton. Anong akala nyo? Makakalabas pa kayo ng buhay rito sa gubat? Ngayon, sigurado na kaming makukuha na namin ng mga anting-anting. Saka magkapatid, wala na kayong ligtas. Hindi nyo makukuha ang magkapatid na yon. Alam kong gagawa sila ng paraan para ano? Para makaligtas. Ha! Diyan kayo nagkakamali. Anong ibig mong sabihin, Tanda? Ano akala mo sa amin? Mga, ha? Hindi ko na naipagpatuloy ang pagsasalita ko, Kabanong, nang may marinig akong pagsigaw. Itinuong ko roon ang pansin ko at napakunot noo ako nang malamang si Joaquin yun. Duguan siya at maraming mga sugat sa katawan. Nagtaka ko kung paano nangyari yon. Naisip kong nilinlang kami ng binatang nagpakilala sa amin bilang Joaquin. Kaya mas umigting ang galit ko. Pinag-ibayo ko pa ang liksi ko hanggang sa nagawa kong maibuwal sa lupa ang matandang aswang. Noon din, siniguro kong hindi siya makakagalaw. Lumapit na rin sa akin si Maring nang magawa niyang matalo ang mga aswang na nakalaban niya. Sabihin mo sa akin ang lahat ng gusto kong malaman, Tanda. Kung hindi, papatayin kita. Kahit na matanda ka na, hindi pa rin ako maaawa sa'yo. Anong akala mo sa akin? Natatakot sa isang kagaya mo? Alam ko nang may tangan kang anting-anting. Nagbabasa ko yun batay sa lakas at liksi mo. Pero ang mga kagaya mo ay laruan lang naming mga... Sige, dumaldal ka pa at magsalita nang hindi naman base sa mga tanong ko. Sisiguraduhin kong magigilitan ka ng wala sa oras. Ngayon, sabi mo sa akin, paanong nandyan pa ang binata at sugatan siya? Nasaan ang sanggol? Hindi mo talaga naiintindihan ang nangyayari, ano? Sagutin mo ang tanong ko! Oo na, sasagot na ako. Ang binatang nakasama nyo ay hindi ang talagang binatang kapatid ng sanggol. Ang totoong binata ay yan, sugatan. At malamang nakatakas sila mula sa iba naming kasama. Kung ganon, sino ang binata kasama namin? Ibig sabihin, isa siyang aswang. Kaya pala hindi magandang pakiramdam namin sa kanya. Naisa niya kami. Mga purol kasi ang utak ninyo. Siya si Pinunong Saul. Wala siyang tiwala sa ibang alagad niya. Kaya siya mismo ang gumawa ng hakbang para mapalapit sa inyo. Nagkumpay siya. Nakuha niya ang sanggol. Anting-anting na yon. Diyan naman kayo nagkakamali. Hindi tuluyang nagtagumpay ang pinuno ninyo. Nakaimaring pa ang totoong anting-anting ng sanggol. Hindi kayo magtatagumpay sa binabalak ninyo. Isang tanong pa. Nasaan ang kuta ninyo? Saan nagtatagong demonyong pinuno ninyo? Hindi ko sasabihin yan sa inyo. Wala kang makukuhang impormasyon patungkol dyan. Mamili ka. Gigilitan kita sa leeg o magsasabi ka? Sagot! Tandang Agaton! Oo na! Pagsasalita na ako. Doon sa ikatlong baryo mula rito. Sa dulo nun, nandun ang kuta namin. Sige na! Alisin mo na sa leeg ko ang itak mo. Baka magkamali ka't magilitan mo ako. Sinabihan ko si Maring na alalayan ng binatang duguan, baka sugurin siya ng ibang aswang. Dahil naibaling ko sa asawa kong pansin ko, nagawang makapigla si Tandang Agaton mula sa kanyang posisyon. Aatakin sana niya si Maring para hindi makalapit kay Joaquin, kaya walang pagdadalawang isip ko siyang tinaga. Nang lilingon sana siya para sunggaban ako, humakbang ako para gilitan siya ng liig. Hindi na nagawa ng aswang na pigilan ako. Bumagsak siya sa lupa. At napailing na lang ako nang makitang bumulwak ang dugo niya. Noon din, nilapitan ko sina Maring at Joaquin. Anong nangyari? Bakit naging sugatan ka?
Tama ba, Joaquin ang pangalan mo? Opo, yan nga po ang pangalan ko. Hinuli po kasi ako ng mga aswang. Sinubukan ko lang namang sanang ilihis ang atensyon nila mula sa kapatid ko eh. Ilang beses din akong nakatakas mula sa kanila. Pero nitong mga huling araw, nadakip nila ako at pinahirapan. Mabuti naman at nakatakas ka sa kanila. Hindi ba nila nakuha ang anting-anting mo? Ang kapatid mo, kailangan din nating mabawi yon. Kinuha siya ni Pinunong Saul. Baka kung ano ang gawin nila sa kanya. Oo nga, pero huwag ka mag-alala. Hindi nila nakuha ang anting-anting niya. Mabuti naman po kung ganon. Kapag kasi napasa kamay nila ang dalawang anting-anting, magagawa na nilang buhayin yung ninunong aswang nila na pinatay ng lolo namin. Kailangan ko po ng tulong nyo. Baka po anong gawin nila sa kapatid ko. Huwag ka mag-alala. Haabulin ko sila. Malamang hindi pa sila nakakalayo mula rito. Maabutan ko pa sila. Sasama ko sa iyo, Dolpo. Baka marami pang mga natitirang aswang at malagay ka sa alanganin. Ako rin po, sasama ako sa inyo. Makakaya ko pa naman eh. Mabilis lang din naman maghilom ang mga sugat ko dahil sa suot kong anting-anting. Pero baka hindi mo kayanin. Mababagsik ang mga aswang na yon. Kailangan ko pong kayanin para sa kapatid ko. Siya na lang ang natitira sa akin at hindi ako papayag na pati siya kunin ng mga aswang sa akin. Kung ganun kailangan natin bilisan. Hindi tayo dapat pumayag na magtagumpay sina Pinunong Saul. Lalabanan natin sila kung kailangan. Babawiin natin si Jacob. Tama ka, Dolpo. Kapag nagtagumpay sila, maraming mga inosenteng tao ang magiging kawawa. Mas lalakas sila at paniguradong mas maghahasik sila ng lagim dito sa atin. Aalalayan sana namin si Joaquin pero unti-unti na ring naghilom ang mga sugat niya at animoy naglalangis yun. Sinabi naman niya sa amin na ganoon ang bisa ng anting-anting niya. Kaya nakampante kaming walang masamang mangyayari sa kanya. Nang makita ko na ang peking Joaquin na karga pa rin ng sanggol, mas nauna na ako maglakad para sugurin yon. Subalit, bago pa man ako makalapit sa kanila, may mga aswang na lumundag mula sa itaas ng puno at pinaligiran nila ako. Sakto ring nakalapit sa amin sina Maring at Joaquin, kaya nagtulong-tulong kami para matalo ang mga yon. Kailangan makuha natin ang sanggol. Hindi natin nahayaan ang aswang na yan na makatakas at makabalik pa sa kanilang kuta. Sige, ako ang gagawa ng paraan. Kapag may pagkakataon, lalapitan ko ang Pinunong Aswang para kalabanin. Babawiin ko ang sanggol mula sa kanya. Sige po, tutulong rin po ako sa inyo. Hindi ko hayaang saktan niya ang kapatid ko. Sige na, Joaquin. Tulungan mo muna akong talunin ang mga aswang na ito. Pakitaan natin ang magandang laban ng Pinunong Saul na yan. Sige po! Pinag-igihan namin ang pakikipaglaban sa kanila. Nasa kalagitnaan kami ng pakikipaglaban nang umalis sa tabi namin si Maring. Pasimple siyang lumapit sa peking Joaquin, ngunit nakita siya nito. Napalunok na lang ako ng laway ko nang makitang nagpalit ng anyo ang nasabing aswang at naging isang mabalahibong lalaki sa tansya ko, mas matanda sa akin ng 10 taon. Nabahala ko para sa kaligtasan ng asawa ko. Kaya minabuti kong iwan kay Joaquin ng 3 aswang na natitira sa mga kalaban namin. Anong akala nyo? Makukuha nyo sanggol na ito? Kahit pa na magtulong-tulong kayo, hindi nyo ako kakayanin. Nasa akin ang anting-anting ng sanggol na ito. Diyan ka nagkakamali. Peke ang anting-anting na yan. Walang bisa. Dahil nasa akin ang totoong kwintas ng bata. Ako mismo nagpalit sa ikinwintas sa kanya. Kung ganon, wala kayong ibang mapagpipilian kung hindi ang ibigay sa akin yan. At ano ang gagawin mo kapag hindi namin ibinigay sa iyo ang gusto mo? Kakainin ko mismo sa harapan ninyo ang sanggol na ito. Magagawa ko rin namang makuha ang anting-anting na yan eh. Hahanap ako ng paraan, pero ang buhay ninyo, iisa lang. Sige, kung talagang gusto mong makuha ang anting-anting, ibibigay namin sa iyo. Pero ibigay mo muna sa amin ang sanggol na yan. Oo nga, amin ang sanggol. Ibigay mo muna sa amin at ipagkakalob namin ng mga anting-anting. Napangisi ang Pinunong Aswang sa sinabi ko. Tumango siya sa akin at tumakbang palapit.
Agad kong naisip na pumapayag siya sa kagustuhan namin. Ngunit may kung anong ideya sa isipan ko ang nagtutulak sa akin para maganda. Pagkalapit niya sa akin, nagawa na siyang lapitan ni na Maring at Joaquin. Naagaw nilang sanggol mula sa kanya, kaya nanggalaiti si Pinunong Saul. Saktong pagkatilapon ko, kinalaban ni Joaquin ang Pinunong Aswang. Nagmadali namang lumapit sa akin si Maring na nooy karga na si Jacob. Dolpo, kailangan matalo natin ang aswang na yan at nang makalis na tayo rito. Hanggat nabubuhay sila, hahabulin nila tayo. Yan din ang naiisip ko. Teka, tutulungan ko si Joaquin. Hindi ako papayag na matalo siya at maagaw ng demonyong aswang na yan ang anting-anting niya. Pero baka kumapano ka. Tingnan mo, oh. Mukhang kaya naman ni Joaquin ang aswang na yan eh. Nakikipagsabayan siya sa lakas at liksi ni Pinunong Saul. Kaya nga pero hindi pa rin tayo dapat na makampante. Pinunong aswang ang kaharap niya at baka may iba pa siyang kakayahan. Yan din ang naiisip ko. Pero malaki ang tiwala ko kay Joaquin. Alam niya ang bawat galaw niya. At talatang nag-aral talaga siya kung paano labanan ng mga aswang na yan. Oo nga, pero tingnan mo. Mukhang dehado na siya sa kay Pinunong Saul. Kailangan na niya ang tulong ko. Dito ka lang, siguraduhin mo ang kaligtasan ni Jacob. Sige Dolpo, mag-iingat ka. Huwag ka magpapatalo sa aswang na yan. Talunin mo siya! Saktong pagkawika noon ni Maring, nakita naming naibuwal ng aswang si Joaquin. Sinubukan niyang agawin ang anting-anting nito. Pero patuloy na nanlaban ang binata. Ilang beses din sinubukan ng aswang na kalmutin at wakwakin ang tiyan ni Joaquin. Ngunit hindi nagpatinag sa kanya ang kapatid ni Jacob. Dahil alam kong dihado na ang binata, lumapit ako sa kanila. Buong lakas kong tinaga sa likuran si Pinunong Saul. Kaya napalingon siya sa akin. Sige pa, pagtulungan niyo ako. Pero bago pa man matapos ang gabing ito, magtatagumpay ako. Diyan kayo nagkakamali. Gagawin namin ang lahat para mapigilan kayo. Puro katanda binata. Hindi mo pa nga ako matalo-talo Sa bagay, napatay ko nga ang mga magulang ninyo, hindi ba? Mga lahi kasi kayo ng mahihina. Siguro nga'y napatay mo ang ibang tao. Pero titiyakin namin na hindi ka magtatagumpay sa pagkuha sa mga anting-anting. Hindi rin namin papayagang masaktan mo ang magkapatid na yan. Isa ka pa, umanda ka sa akin. Ikaw ang uunahin ko. Napaangil ang aswang pagkatapos siyang magwika. Tatayo sana siya para atakihin ako, pero nagawa siyang pigilan ni Joaquin. Noon din, buong lakas kong tinaga sa dibdib ang aswang. Napaangil siya at nagsimulang magpumiglas. Kaya sinabihan ko si Joaquin na umalis na sa kanyang pwesto. Pagkalis ng binata, itinulak ko ng buong lakas si Pinunong Saul. Agad ko rin siyang inapakan sa dibdib habang inaamba ang tatagain sa leeg. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na ako kung yan ang gusto mo. O baka naman naaawa ka pa sa akin. At sino naman akong maaawa sa katulad mo? Papatayin kita, pero pahihirapan muna kita. Ha? Pwede. Sugat sa dibdib ko. Walang iya ka. Sige, gumalaw ka at kakalikutin ko ng itak ang sugat mo. Tingnan natin kung hindi ka magmakaawa sa akin. Papakadal meron kang anting-anting. Paano kaya kung wala yan? May lakas ka pa kaya ng loob para kalabanin ako? Oo naman. Kahit na wala pang anting-anting ko, lalaban ako sa iyo. Hindi ko hayaan na merong inosenteng masasaktan dahil sa sariling interes ninyo. Nakakatawa ka talaga. Isusumpa kong hindi kayo magiging tahimik. Kapag nalaman ng ibang aswang ang ginawa nyo, guguluhin nila kayo at hahabulin hanggang sa mapatay niya kayo. Matagal pa naman bago mangyari yan Sa ngayon, mamamatay ka muna, aswang. Malas mo lang kasi ginulo mo ang katahimikan ng buhay namin. Ngayon, magbabayad ka sa kasalanan mo. Dalpa, huwag mo nang patagalin ang aswang na yan. Patayin mo na yan nang makaalis na tayo rito. Sige, kung yan ang gusto nyo, yan ang gagawin ko. Katapusan mo na, Pinunong Saul! Pagkawika kong yon, hindi ko na hinintay pa kung ano ang magiging reaksyon.
Buong lakas kong tinaga ang aswang na yon sa leeg. Nang makita kong bahagya pa siyang gumalaw, minabuti kong tagain siya ng ilang beses sa dibdib hanggang sa tuluyang lumitaw ang puso niya. Nang mapansin kong hindi na humihinga si Pinunong Saul, minabuti kong iwan na muna siya. Subalit nang maisip kong baka mabuhay pa ulit siya, dinukot ko na lang ang puso niya saka pinugutan ko pa siya ng leeg. Nang matapos kong gawin yon, humakbang ako palapit kina Maring at Joaquin. Ang buong akala ko mahihirapan tayo sa pagtalo sa aswang na yon. Kahit pala na pinuno siya wala rin pala siyang sapat na kakayahan para talunin tayo. Kaya nga siguro naman may malaking epekto sa kanya mga anting-anting. Siguro nga po. Kahit po kasi na sinusubukan niyang agawin kaninang anting-anting ko, ramdam ko po na hindi po siya gaanong malakas. Iba pa rin po yung ipinakita niya dati nung patay niya yung mga magulang namin. Baka nga malaking epekto ng anting-anting na yun sa kanya. Siguro pinapahina siya nun. Pero dahil sa kagustuhan niya at pansariling interes na para buhayin ang pinuno niya. Kaya nga dapat lang naman sa kanya yan. Pati kasi ang inosenteng sanggol, idadamay pa niya. Napakawalang yan niya talaga. Oo nga. Kaya ang dapat sa kanila ay hayaan na lang dito. Bahala na mga ibon at hayop na kumain sa kanilang mga laman. Kahit papano mapapakinabangan din sila ng mga nakatirang hayop dito sa gubat. Maraming salamat po, Tio Dolpo, Tia Maring. Kung hindi po dahil sa inyo, baka kung ano na po nangyari sa amin. Mabuti na lang po talaga at nandyan kayo. Tinulungan nyo kami, kahit na hindi kami personal nakakilala. Walang anuman, Joaquin. Hindi namin papayagan ang mga nilalang na yan na mambiktima ng mga tao. Ngayong wala ng pinuno nila, ligtas na rin ang mga tao rito sa kabaryuhan. Oo nga po. Kampante na rin po ako na wala nang hahabol sa amin ni Jacob para lang makuha yung anting-anting ng mga magulang namin. Nang mga sandaling yon, Kabanong, nagkasundo kaming bumalik na sa kuweba. Nang naroon na kami, muling ipinasuot ni Maring ang kwinta sa sanggol. Kinarga ni Joaquin ang sanggol at nagsimula na namang itong umiyak. Ipinaliwanag niya sa amin na ganun talaga si Jacob dahil sa mga suot nilang anting-anting. Inamin na rin sa amin ni Joaquin na ilang beses siyang nagpunta sa bahay para alamin ang sitwasyon ng kapatid niya. Dahil doon, nalaman namin na yun ang isa sa mga dahilan kung bakit sinusumpong ang sanggol. Ano na ngayon ang plano mo, Joaquin? Sasama ka ba sa amin sa bayan? Doon na kasi kami maninirahan Sumama ka na sa amin. Gusto naming ampunin ang kapatid mo. At dahil nandito ka na rin, pati ikaw, aampunin na rin namin at ituturing na tunay na anak. Pero po, baka nakakaya naman po sa inyo. Ayos lang naman po sa akin kung hindi naman niyo ako ampunin Kahit po na gusto kong kunin si Jacob, alam ko po na makakaroon siya ng magandang kapalaran sa inyo. Pumapayag po ako na ampunin niyo siya. Talaga? Maraming salamat, Joaquin. Hindi kasi kami biniyayaan ng anak Salamat at ipinagkakatiwala mo sa amin ng kapatid mo. Pero kulang kung siya lang. Mas gusto namin kung pati ikaw. Aampunin ka na rin namin para hindi na kayo makahiwalay pa ng kapatid mo. Magmula ngayon, ituturing mo na rin kaming mga magulang. Tatay at nanay na itawag mo sa amin, ha? Anak na rin ang turing namin sa'yo. Huwag ka nang mahiya sa amin. Kung may mga kailangan magsabi ka lang. Talaga po, hindi ko po makakalimutan ang araw na ito. Salamat po talaga sa inyo, Tio, Tatay Dolpo at Nanay Maring pala. Yan, ganyan nga. Dapat sinasanay mo na ang sarili mo na yan ang itawag mo sa amin. Maraming salamat po talaga, Tatay Dolpo, Nanay Maring. Walang anuman. O siya, mas mabuti siguro kung magpahinga na muna tayo. Ilang oras na lang umaga na. Maglalakad pa tayo papuntang bayan. Mabuti sana kung may masasakyan tayo para hindi na tayo mahirapan pa. Sanay naman po ako sa paglalakad Ayos lang naman po sa akin kung malayo ang lalakarin. Saka, ako na rin po ang kakarga kay Jacob para hindi na po kayo mahirapan. Napatango na lang kami ni Maring kay Joaquin. Dahil nakaramdam na rin kami ng pagod,
minabuti naming magpahinga na muna. Nung mga panahong yon, kampante kaming natulog. Alam ko rin na wala ng panganib na nakaamba sa amin, lalo na kay Jacob. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Inihanda namin ang mga gamit namin para sa pag-alis. Ano, Joaquin? Sigurado ka na ba? Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Hindi na po, Tatay Dolpo. Buo na po ang desisyon ko. Magpapampon at sasama na rin po ako sa inyo. Kailangan din po kasi ni Jacob ng magbabantay sa kanya eh. Ako na po mismo ang gagawa nun. Sige, Joaquin. Mas mabuti pa nga. Plano ko kasi na ituloy ang pagtitinda sa palengke. Natigil lang naman ang negosyo ko ron nung magsama kami ni Tatay Dolpo mo. Nagpa siyang umuwi rito. Huwag po kayo mag-alala. Tutulong po ako sa inyo para mas maging madali po ang trabaho. Hindi po ako magiging babayang anak para sa inyo, Nanay Maring, Tatay Dolpo. Maraming salamat, anak. Ngayon pa lang ramdam ko ng maswerte kami ni Dolpo dahil sa pagdating ninyo. Pinunan niyo ang kakulangan namin bilang mag-asawa. At pinunan din po ninyo ang kakulangan naming magkapatid. Kahit po na wala na po kami mga magulang, natagpuan po namin kayo na handang umaruga sa amin. Pasensya na po kayo kung nadamay kayo sa gulo namin, ha? Walang kaso yan, Joaquin. Siguro nga yan siguro ang paraan ng tadhana para magkalapit tayong lahat. Siguro nga po, Tatay Dolpo. Noon din, umalis kami sa kuwebang yon. Napailing na lang ako nang makita ko ang nagkalat na mga bangkay ng aswang. Dahil alam namin na wala namang ganong tao na pumupunta roon, kampante kami na walang makakakita sa mga nakakalat na bangkay. Bago tuluyang bumaba sa bayan, nagpasya muna kami na bumalik sa baryo para alamin ang sitwasyon doon. Nakibalita na rin kami at nalaman namin na totoo ang nasagap naming balita. Nanlumo na lang kami mag-asawa nang makita naming naging abo ang bahay namin. Hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganito. Para tayong ibinalik mula sa kawalan. Siguro, kung wala tayong bahay sa bayan, baka sa lansangan na lang tayo pupulutin eh. Kahit na negatibo man ang pangyayaring yon sa atin, may positibo pa rin dumating. Nagkaroon tayo ng 2 anak sa hindi natin naaasahang pagkakataon. Kaya nga napakaswerte talaga nating 2, Dolpo. Siguro, dahil alam ng Diyos na hindi talaga tayo magkakaanak kaya gumawa siya ng paraan para mailapit sa atin si Joaquin. Oo nga Ngayon, iiwan na natin ang lahat ng ito. Pati ang sinasaka nating lupain. Kailangan nating iwan dito. Ayos lang yan. Magsisimula tayo ulit sa bayan. Babalik naman tayo sa negosyo natin, hindi ba? Kahit paunti-unti makakabangon din tayo. Oo nga. Ngayon pa, may totoong rason na tayo para magpursige. Kaya nga Tara na, umalis na tayo rito. Pumunta na tayo sa bayan para makarating tayo roon bago pa man dumilim ang paligid. Sige. Joaquin, tayo na. Bilisan lang natin ang paglalakad. Sana naman may dumaang sasakyan at nang magawa nating makisakay. Oo nga. O sige, tayo na. Umalis kami sa baryo namin, Kabanong. Binaybay namin ang daan pababa sa bayan. Sa kabutihang palad, may dumaang kangga na pababa sa bayan. Kahit pa na hindi kami sigurado kung pasasakayin kami, kinausap ko pa rin ang may-ari noon. Pumayag naman siya dahil may sanggol kaming kasama. Dahil hindi naman ganun kalaki ang espasyo ng kangga, sina Maring at Jacob na lang ang pinasakay namin doon. Samantala, minabuti na lang namin ni Joaquin na maglakad. Pagdating natin sa bayan, kailangan ko munang linisan ang bakuran natin doon. Halos 3 taon na rin kasi magmula nung huli kaming umuwi ron Bakit naman po? Hindi po kaya marupok na po yung bahay niyo doon? Pero huwag kayong mag-alala. Tutulong po ako sa inyo. Salamat, Joaquin. Hindi naman madaling masisira ang bahay namin doon. Gawa kasi yun sa mga matitibay na klase ng kahoy. Pamana pa kasi yun kay Maring. Ganun po ba? Bakit naman po kayo lumipas sa liblib na baryo? Hindi po ba kayo nababahala na baka kung aswangin kayo? Hindi naman. Nanggaling kasi kami sa pamilya ng mga antingero.
Saka bata pa lang sinanay na ako para lumaban sa mga nilalang na yon. Kaya naman po pala, ang galing niyo makipaglaban sa mga aswang. Hindi kasi natin alam kung kailan aatake mga aswang. Katulad ng nangyari sa inyo. Sino ba naman ang mag-aakala na gano'n ang mangyayari, hindi ba? Oo nga po Siguro nga po, kung ako lang ang mag-isang humarap sa kanila, baka natalo na nila ako. Malamang po, nakuha na rin nila yung pakay nila sa amin. Ang importante sa ngayon, ligtas na tayong lahat. Nakapagiganti na kayo at nakapagiganti na rin kami sa panggugulo nila sa amin. Kailangan na buksan natin ang isipan natin para sa panibagong buhay. Oo nga po, Tatay Dolpo. Dahil sa pagkukwentuhan namin ni Joaquin, hindi namin namalaya na malayo na rin ang nilakad namin. Ilang beses din kaming nagpahinga, pero hindi kami sumuko hanggang sa tuluyang kaming nakarating sa bayan. Nagpasalamat kami sa may-ari ng kangga at noon din nagpaalam kami sa kanya. Naglakad kami papunta sa lumang bahay namin at nang naroon ay sinimulan kagad namin ang paglilinis. Nagtulungan kaming tatlo sa pag-aayos doon. Kinagabihan, dahil sa matinding pagod, maaga kaming nakatulog. Sa hindi inaasahan, nagising kaming tatlo dahil sa walang tigil na pag-iyak ni Jacob. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit walang tigil ang pag-iyak ni Jacob? Oo nga teka, kakargahin ko siya at susubukan patahanin. Sige nga, Maring. Baka makatulog ulit siya. Ang akala ko nga hindi na siya susumpungin ng mga ganitong oras Hindi naman po siya iiyak kung wala siyang nararamdaman sa paligid Ayon kasi kina nanay at tatay, bukas daw ang ikatlong mata ng sanggol. Ganun ba? Baka yan talaga ang rason kung bakit siya umiiyak. Hindi kaya nasundan tayo dito ng aswang? Baka nga meron, Dolpo. Mas mabuti siguro kung alamin mo kung may aswang sa paligid. Medyo mayabong na kasi mga halaman sa likod bahay Baka doon sila nagtatago. Sasamahan ko po kayo, Tatay Dolpo. Baka po kasi marami ang mga aswang na nasa labas Mas mabuti pa nga. Tara na, Joaquin. Bumaba na kami roon ni Joaquin at nagmatsyag kami sa paligid. Ilang minuto rin kaming nagtagal doon, pero wala naman kaming nakitang aswang. Minabuti naming libutin ang loob at labas ng bakuran. Ngunit bigo kaming mahuli at malaman kung ano ang meron sa labas. Dahil doon, bumalik na lang kami sa loob ng bahay at sa kabutihang palad, tuluyan kaming nakatulog ulit ni Jacob. Noon din, bumalik na lang kami sa pagtulog. Mabuti na lang at hindi na muling nagising si Jacob ng gabing yon para umiyak. Kinabukasan, Dolpo, may nakita kong malapot na likido malapit sa bintana. May narinig ba kayong kaluskos kagabi o kahit na anong ingay roon? Wala naman. Bakit? May narinig ka ba? Sinubukan mo bang amoyin ang likidong naroon? Oo, napakalansa nun. Parang bilasang isda na ewan. Napakalapot nun. kung hindi po ako nagkakamali, laway po ng aswang yon, Nanay Maring. Baka po umalis kagad yun nang malaman niyang bababa kami ni tatay. Kung sino man siya, kailangan niya mag-ingat. Magbabantay ako mamayang gabi. At kung mahuhuli ko ang aswang na yon, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Sasamahan ko po kayo, Tatay Dolpo. Dalawa po tayo magbabantay sa paligid. Kailangan mahuli po natin yung aswang na yun. Kasi baka kung ano pa yung gawin niya kay Jacob. Yan nga rin ang iniisip ko Kung sino man siya, magsisisi siya dahil sa pagsunod niya rito. Nagpatuloy ang usapan naming tatlo noon. Kinagabihan, pagkatapos naming kumain ng hapunan, ay nagpasya kagad kami ni Joaquin na bumaba para magbantay sa paligid. Makalipas ang halos 2 oras na pagmamatsyag sa paligid, may naaninag kaming isang tao na palihim na naglalakad. Dumaan siya sa bandang likod ng bakura namin kaya nakita namin kagad siya.
Lalapitan sana namin ni Joaquin yun, ngunit nagawa naming nakilala kung sino yon. Walang ya. Hindi ba siya yung may-ari ng kangga kung saan natin pinasakay si Nanay Maring mo? Siya pala ang aswang na umaaligid dito sa atin? Oo nga po eh. Siya nga po yan. Anong gagawin natin ngayon, Tatay Dolpo? Babantaan natin siya. Kahit papano may utang na loob tayo sa kanya eh. Kapag hindi siya nakinig sa atin at bumalik pa ulit siya rito, bahala na siya. Responsibilidad natin na alagaan ang nanay mo at kapatid. Kung ganun po, lapitan na po natin siya. Baka dinadaan-daanan niya si Jacob eh. Tama ka. Hindi natin nahayaan mangyari yan. Poprotektahan natin ang nakababata mong kapatid laban sa kahit na anong nilalang. Nilapitan namin ang bahagi kung saan pumwesto ang aswang. Sinigawan ko siya at binalaan, pero bigla siyang nawala sa paningin namin. Alam ko na naroon pa rin siya, kaya ipinagpatuloy ko ang pagbabanta sa kanya. Ipinaliwanag ko sa kanya na kapag ipinagpatuloy niya ang ginagawa niya, mapipilitan kaming patayin siya. Sa kabutihang palad, nakinig siya sa amin ni Joaquin. May naaninag kaming nilalang na mabilis na umalis at hindi na lumingon pa sa amin. Huwag lang siyang magkamali na bumalik pa rito. Hindi ko na siya bibigyan pa ng ikalawang pagkakataon. Nasa kanya po yun, kung makikinig siya sa atin. Nakapagbigay na rin po tayo ng babala sa kanya eh. Kapag bumalik siya dito, ibig sabihin, gusto din po niyang mamatay. Kaya nga eh. Pero kahit na wala na siya, kailangan pa rin nating magbantay sa paligid. Bagong lipat lang tayo rito. At kung may aswang man sa paligid natin, aasamin niyang makuha ang sanggol. Subukan lang nila. Hindi naman po ako papayag na saktan nila ang nakababata akong kapatid. Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko bago pa man mangyari yon. Sige lang. Ako ang bahalang makiramdam sa paligid. Wala nang aswang na makakalapit dito. Kung meron man, alam mo na kung anong magiging kapalaran nila. Nang mga sandaling yon, Kabanong, nagkasundo kami ni Joaquin na pumasok na sa loob ng bahay. Nung naroon na, ikinuwento namin kay Maring ang nalaman namin. At maging siya'y hindi makapaniwala, ang mismong tao na tumulong sa amin ay ang aswang na umaaligid pala sa bahay. Nabahala siya, kaya ipinangako ko sa kanya na walang masamang mangyayari sa sanggol na kinupkup namin. Sa kabutihang palad, makalipas ang ilang araw, hindi na rin bumalik pa ang naturang aswang. Naging tahimik din ang paligid namin at hindi na nagigising si Jacob sa alanganing oras. Isang umaga, Nakahanda na ako, Dolpo. Ngayong araw, magsisimula na ulit ako magtinda sa palengke. May mapagkukunan na rin ako ng gulay na ibebenta. Mabuti naman kung ganon. Sige, mas mabuti pa siguro kung tulungan na muna kita ron. Para naman kahit papano hindi ka na mahirapan at tatayo ka na lang saka magbabantay sa mga paninda mo. Salamat talaga, Dolpo. Kahit kailan talaga, hindi mo ako pinabayaan. Bakit naman kita pababayaan? Asawa kita. At ikaw ang ina ng mga anak natin, sina Jacob at Joaquin. O sige na, aalis na tayo at nang makapaglatag na tayo ron sa paninda mo. Sige. Joaquin, ikaw na munang bahala sa kapatid mo ha. Aalis lang kami ng Nanay Maring mo. Magsisimula na raw kasi ulit siya na magtinde. sige po, ingat po kayo, Nanay Maring, Tatay Dolpo. Sige anak, kayo rin dito ha. Huwag mong pababayaan ang kapatid mo. Opo, pero sa susunod na araw po, gusto ko sanang tumulong rin sa inyo ron. Sige, ikaw ang bahala. Mas mabuti nga yan na para hindi rin kami mahirapan. Dalhin na lang natin sa palengke rin si Jacob. Oo nga, para naman kahit sanggol pa lang nasasanay na siya sa maraming tao. Hindi siya magiging mahiyain. Basta wag lang natin siyang pababayaan doon. Hindi kasi malabo na walang aswang na umaalagid rin doon. Tama ka. Isa yan sa kailangan nating bantayan. Dahil sa suot niyang anting-anting, sigurado na gagawa ang ibang aswang ng paraan para makuha yan. Yan ang bagay na hindi natin papayagan. Sige na, Joaquin. Aalis na kami ng nanay mo. May gatas pa naman si Jacob dyan ikaw na munang bahala magtimpla ha. Opo, sige po.
Pagkaalis namin ng bahay, agad kaming tumungo sa palengke. Dahil naroon na ang napagbilan ni Maring ng paninda niya, binayaran na namin yon saka tinulungan ko siyang maglatag noon sa kanilang pwesto. Kahit pa paano naman, may mga taong bumili sa amin, kaya hindi rin kami lugi nung araw na yon. Nalaman din namin na nakarating na rin pala sa bayan ang kwento patungkol sa mga aswang. Inilihim na lang namin ni Maring ang naging partisipasyon namin sa nangyari, dahil baka may ibang makarinig noon. Habang pauwi na kami sa bahay, Sino kaya nagkwento nun sa iba nating mga kasama? Hindi kaya may aswang sa palengke natin? Yan din ang iniisip ko eh. Pero parang malabo naman. Kung may mga aswang man sa mga kasama mong tindera ron, malalaman ko rin naman kagad yun eh. Sa bagay, may punto ka naman. Baka nga ang aswang na bumisita sa bahay natin mismo ang nagpakalat nun. Oo nga pala. Hindi ko na rin kasi nakita ang lalaking yun eh. Baka nga natakot na siya. Malamang, alam niya na may kinalaman tayo sa pagkamatay ng mga aswang sa dating baryo natin. Eh, bahala siya. Huwag lang siya magkakamaling guluhin ulit tayo. Tahimik na ang buhay natin sa piling ng magkapatid na kinupkup natin. Oo nga. Basta, gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang katahimikan natin. Hindi ako papayag na saktan nila ang dalawang anak natin. nagpatuloy ang kwentuhan namin ni Maring hanggang sa tuluyan na kaming nakarating sa bahay. Dahil madilim na ang paligid, nagmadali kami para makapagluto pa ng hapunan. Subalit, ganun na lang ang tuwa naming mag-asawa nang malamang nakapagluto na pala si Joaquin ng magiging hapunan namin. Dahil doon, nagpahinga na lang kami saglit. At makalipas ang ilang minuto, nagkayayaan na kaming maghapunan. Alam mo, Joaquin, maswerte talaga kami ng nanay niyo sa inyong dalawa. Kahit na hindi kami biniyayaan ng anak na mula mismo sa mga dugot laman namin, ipinadala naman kayo ng Diyos sa amin sa ibang paraan. Oo nga. Kung dati nangangarap lang kami na magkaroon ng anak, ngayon binigyan niya na kami. At dalawa pa talaga. Hayaan niyo. Magsusumikap kami para maibigay namin ang lahat ng kailangan ninyo. Maraming salamat po talaga. Pero malaki na po ako . Makakaya ko na pong tumulong sa inyo. Kung gusto nga po ninyo, ako na ang magiging tindero sa pwesto nyo . Tapos po, maghintay na lang kayo dito sa bahay. Hindi po pwede yan. Malakas pa naman kami ng nanay niyo . Kaya pa namin. Pero sige, bukas sumama ka sa amin. Tutulong ka ron para malaman mo mga dapat nating gawin doon. Sige, magpapaiwan na muna ako rito sa bahay para may magbabantay kay Jacob. Kaya na ninyong dalawang trabaho ron, ha? Mas mabuti pa nga para naman makapagpahinga ka. Sige ka, mas madali kang tatanda niyan kung palagi kang pagod. Ayos lang naman sa akin yon. Ano ka ba? At saka, hindi na rin ako naghahangad na dagdagan pa ang anak natin. Kontento na ako sa dalawang anak natin. Talaga? Sigurado ka ba dyan? Payoan naman. Wala na akong ibang hihilingin pa. Ibinigay na ng Diyos ang matagal kong ipinagdarasal ang magkaroon ng anak. Magmula noon, unti-unting lumaki ang negosyo namin. Naging katuwang din namin si Joaquin doon. Ilang beses namin siyang hinikayat para mag-aral pero mas pinili niyang tumulong sa amin. Sa kabutihang palad, hanggang sa tuluyang lumaki si Jacob ay hindi na kami inatake ng mga aswang. Sa tuwing naalala namin ang naging karanasan namin yon, nagpapasalamat kami sa Diyos. Kahit kasi sa paraang hindi namin inaasahan, binigyan pa niya kami ng anak, ang binatang si Joaquin at ang nakababata niyang kapatid na sanggol pa lang nang matagpuan namin sa gubat. Mga kabangers at mga kayanggaw, si Kabanong Puli, maraming salamat at nakarating po kayo hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Kung nagustuhan niyo po ang ating kwento at bago lang kayo sa ating channel, kung maaari po'y pakipindot po ang subscribe button pati na rin po ang notification bell para lagi po kayo nanonotify pag meron tayong mga bagong video. Pakipindot na rin po ang like at mag-comment na rin kayo sa baba na inyong saloobin. At pindutin niyo na rin po ang share button
para mas dumami pa ang mayanggaw nating mga kabangers. Hanggang sa susunod po na kwento. Wakas!